Isang umaga ay magkasama sila Lelouch at Suzuko nang makita nila sa kalangitan ng mga sasakyang pandigma dahil sinasakop pala ng Britanya ang Japan. Dahil nais nilang makuha ang likas na yaman ng nasabing bansa, at dahil sa makabagong kagamitang pandigma ng Britanya na tinatawag na Nightmare, ay matagumpay nilang nalupig ang puwersa ng bansang Japan. Saka pinalitan ng Britanya ang pangalan ng Japan sa bansag na Area 11, at ang mga Japanese sa tawag na 11. Si Suzuko na isang 11 ay malungkot, at si Lelouch na isang itinakwil na prinsipe ng Britanya ay nangako na pababagsakin ang sariling bansa. Kasalukuyang sinusundan ng mga Britanya ng isang sasakyan na ninakaw ng mga 11. Samantala sa isang silid ay kabado na ang isang matanda dahil matatalo na siya sa chess. Kaya labis siyang natuwa nang dumating si Lelouch para makipaglaban. Nakita ni Ribal na dehado na ang mga pyesa ni Lelouch, subalit magagawa daw manalo ng bida sa loob ng 9 na minuto upang makaabot pa sila sa susunod nilang klase. Ngunit natawa lang ang loko dahil minamaliit niya ang estudyante. Samantala nag-aalala sila Shirley kilo Lelouch dahil palagi na lang daw silang nagsusugal. Sa kabila nito ay nagawa pa rin na manalo ng bida sa chess, at paglabas ay nakita nila na may kaguluhan. Saka nagsalita si Prince Clovis para kuhain ng simpatsya ng mga 11, para kamuhian nila ang kapwa 11 na kumakalaban sa Britanya, alang-alang sa kapayapaan ng Area 11. Ngunit matapos ang anunsyo ng prinsipe ay nagpa-party lang pala ito sa palasyo, dahil wala talaga siyang pakialam sa mga 11. Kaya naman naiinis sa kanya ang isang Britannian na si Ditard. Dumating si Kalbo dahil hindi pa nila nahuhuli ang mga target, kaya nagalit si Clovis at pinalabas ang mga nightmares. Samantala habang sakay ng motorsiklo sila Lelouch ay nasa likod na pala nila ang sasakyan na ninakaw ng mga 11 mula sa Britanya. Dahil dito ay napilitan ng driver ng truck na lumiko ngunit naging sanhi ng aksidente. Napansin ni Lelouch na may kakaiba sa laman ng truck kaya lumapit siya para tignan. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng kakaiba at bigla muling umandar ang truck kaya nahulog siya sa loob. Tapos sa labas ay nagpaputok na ang mga Britannian soldiers sa truck kaya napagtanto ni Lelouch na naipit siya sa isang gulo. Nagpunta si Callen sa loob ng truck tapos inatake niya ang isa sa mga Britannian soldier dahil nakasakay na pala siya sa isang nightmare. Kaya napagtanto ni Lelouch na mga terorista pala ang mga nagnakaw ng truck. Gamit ang nightmare ay pinasabog pa ni Callen ang dalawa, kaya gumamit na rin si Jeremiah ng nightmare para mapigilan si Callen. Samantala si Villeta naman ang pumihil sa ninakaw na truck. Dahil mas malakas ang nightmare ng kalaban ay pinili ni Callen na tumakas. Giit ni Lloyd na para mabawi daw nila ang poison gas na ninakaw ay kailangan na daw makialam ng special units. Nagtago ang truck sa subway, kaya naghanda ang puwersa ng Britanya para mabawi ang poison gas. Dahil sa isang butas ay napilitang huminto ang truck sa subway, kaya binuksan ng terorista ang cargo at nakita ng isang sundalo ng Britanya ang lagayan ng poison gas. Ngunit napagkamalan nito na isa ring terorista si Lelouch, subalit ang sundalo pala ay si Suzuko na naging Britannian soldier para baguhin ang Britanya mula sa loob. Biglang nagbukas ang vessel ng poison gas, ngunit ang laman pala nito ay ang babaeng immortal na si Sisi. Subalit nakita sila ng isang opisyal ng Britannian Army, at ipinag-utos na patayin si Lelouch dahil nasaksihan nito ang top secret project ng Britanya. Pero hindi magagawa ni Suzuko na patayin ang kaibigan, kaya siya ang binaril nito. Naririnig pa rin ng sugatang terorista ang nangyayari sa labas ng truck, kaya pinasabog niya ang sinasakyan para mamatay ang mga sundalo. Dahil sa bawal malaman ng mamamayan ang tungkol kay Sisi ay ipinag-utos ni Clovis na patayin ang lahat ng mga 11 na malapit sa lugar. Nakaligtas sila Lelouch sa pagsabog, tapos sinisisi niya si Sisi kung bakit pinapatay ngayon ng mga Britannian ang mga 11 sa lugar. Nagpunta din sila Lloyd sa lugar dala ang Lancelot Nightmare, subalit wala silang piloto na kayang makontrol ito. Patuloy ang pagtugis ng mga sundalo sa mga 11, kaya nagtago sila Lelouch ngunit biglang nagring ang cellphone dahil tumawag si Shirley. Kaya naman nabihag silang dalawa ng mga sundalo. Tapos pinagbintangan nila si Lelouch na isang terorista, subalit sa bingit ng kamatayan ay iniligtas siya ni Sisi. Sinabi ng opisyal na ipapalabas na lang daw nila sa TV na lahat ng mga pinatay nila ay mga terorista. At dahil sa kasamaan ng Britanya ay naiinis si Lelouch, subalit natatakot din dahil alam niyang katapusan niya na. Nang biglang nabuhay si Sisi at nakipagkasundo sa kanya, nakapalit ng kapangyarihan ay tutuparin niya ang kahilingan ni Sisi. Tinanggap ni Lelouch ang kontrata, kaya nagkaroon siya ng giyes at inutusan ng mga sundalo na kitilin ang sarili nilang mga buhay. Tapos dumating si Villeta, at nagulat dahil patay na ang mga Royal Guards at may isang Britannian student. Sinubukan ni Lelouch na gamitin ang kapangyarihan, subalit nalaman niyang kailangan niyang matitigan sa mata ang target. Kaya nagpakilala siyang anak ng isang duke, para lumabas ang piloto at tignan ng ID kung nagsasabi siya ng totoo. Pero paglabas at ginamitan niya ito ng giyes para kunin ang nightmare nito. At nang magising ay hindi alam ni Villeta ang nangyari. Nagising si Suzuko sa pangangalaga nila Lloyd at naprotektahan pala ang katawan niya ng isang orasan mula sa bala.
Tapos kahit na isang Japanese si Suzaku ay nais siyang subukan ni Lloyd kung kaya niyang kontrolin ang Lancelot. Patuloy na pinoprotektahan ni Callan ang mga Japanese at inutusan ng mga kasama na iligtas ang mga kalahi nila mula sa kaguluhan. Sakay ng isang nightmare ay tinawagan ni Lelouch si Shirley para magtanong kung nasa balita ba ang nagaganap na kaguluhan. Subalit nalaman niyang nililihim pala ng Britanya ang nagaganap na pagpatay sa mga 11 sa bayan ng Shinjuku. Kaya naisip ni Lelouch na magagawa niyang lumaban sa kakaunting puwersa ng Britanya na nasa lugar. Natagpuan na nila Jeremiah si Callan at hindi niya na alam kung saan magtatago nang biglang may nagbigay ng utos kung saan siya pupunta. Bagamat hindi kilala ni Callan ang lalaki ay sinunod niya ang utos nito dahil wala na siyang maisip na paraan. Tinatalon siya ni Lelouch sa tren kaya nakalayo kay Jeremiah tapos pinigilan sila ni Lelouch gamit ang nightmare na nakuha niya. Saka bumalik si Callan para tapusin si Jeremiah subalit nakapag-eject ito. Dumating sila Ogie nang sabihin ni Lelouch mula sa radyo na regalo niya daw ang tren sa kanila. At nakita nilang naglalaman pala ito ng mga nightmare. Patuloy na sinunod ng mga 11 ang mga utos ni Lelouch, kaya naman unti-unti nilang natatalo ang mga puwersa ng mga kalaban gamit ang strategy. Ikinabahala ni Clovis ang nangyayari kaya nagpatawag siya ng reinforcements at kaagad na pinapunte sa kinaroroonan ng mga nightmare na nakuha ng mga 11. Kaya nagtagisan ng galing sa strategy sila Clovis at Lelouch. Subalit dumaan pala sa subway ang mga 11, saka sinira ang haligi nito kaya lumubog ang mga nightmare ni Clovis na nasa sa itaas. Dahil dito ay natuwa ang bida, samantalang natakot naman si Clovis dahil natatalo siya ng kalaban. Dahil dito ay napilitan na siyang humingi ng tulong kay Lloyd kaya inilabas na nila ang Lancelot na si Suzaku ang magiging piloto dahil top scorer pala ito sa kanilang simulator class. Mag-isa man ang Lancelot ay isa naman ito sa makabagong modelo ng nightmare kaya isa-isa nitong pinabagsak ang mga nightmare na nakuha ng mga Japanese kaya nagkaroon ng malaking problema si Lelouch. At kahit na sila Lloyd ay napahanga si ipinapakita ni Suzaku. Tapos nagtagpo na rin ang landas nila Suzaku at Lelouch ngunit hindi nila alam na kalaban na pala nila ang isa't isa. Subalit wala talagang laban ng mga mababang unit sa Lancelot, mabuti ay dumating si Callan para iligtas si Lelouch. Pero natalo din siya kaya napilitang mag-eject. Hinabol nito si Lelouch at sa kabila ng mga strategy ay nagagawa pa rin ng Lancelot na makahabol. Ngunit nang may makita si Suzaku na babaeng nahuhulog ay mas pinili pa rin niyang iligtas ito. Tapos pinauwi na nila Lloyd si Suzaku dahil hindi pa nila alam kung gaano katagal ang power ni Lancelot. Samantala si Lelouch ay nagpanggap na isang sundalo para makapasok sa loob. Nahanap ng mga Britannian soldier ang pinagtataguan ng mga 11, ngunit bago pa nila patayin ang mga ito ay nag-utos bigla si Clovis ng tigil putukan. Dahil pala napuntahan na siya ni Lelouch. Nagulat naman si Clovis na ang nakababata niyang kapatid sa ibang nanay pala ang kalaban niya na akala ng lahat ay matagal ng patay. Sinubukan ni Clovis na yayain umuwi ang kapatid, subalit ayaw nang magpagamit ni Lelouch. Ginamitan niya ng giyas si Clovis para malaman kung sino ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang ina, at nalaman niyang inosente si Clovis subalit pinatay pa rin siya ni Lelouch bilang pangunahing hakbang para wasakin ang Britanya. Nagagalit ang president ng student council na si Millie Ashford dahil palagi daw wala doon si Lelouch. Tapos nakita ni Lelouch sa balita na nililihim pala ng Britanya ang pagkamatay ni Clovis. At naisip nila Jeremiah at Villeta na hindi pangkaraniwan ang kalaban nila dahil nakakalusot ito sa kanilang mga bantay. Pagpasok ni Lelouch sa silid ay nakita niya si Callan na tila baka mukha ng teroristang nakita niya kahapon. Giit ni Ribal na sakitin daw kasi ito, ngunit kahit na laging wala sa klase ay matataas pa rin ang marka. Subalit lahat ng ito ay pagpapanggap lang pala ni Callan para hindi malaman ang tunay niyang katauhan. Dahil nais itong makumpirma ni Lelouch ay ginamitan niya ng giyas si Callan, kaya nalaman ng bida na si Callan ay isang half-Japanese kaya nag-aaklas din siya laban sa Britanya. Bago umalis si Lelouch ay muli niyang ginamit ang giyas para makasigurong hindi maalala ni Callan ang ginawa niya, pero hindi na ito gumana sa dalaga kaya nagkaroon sila ng diskusyon, mabuti na lang ay tinawag siya ni Shirley. Dahil sa pagkamatay ni Clovis at pagkawala ni Sisi ay ipinasara na ni Calbo ang laboratorio. Dahil tiyak daw na magagalit ang emperador sa kanila kapag nalaman ng tungkol sa ginagawa nilang lihim na pagsasaliksik tungkol kay Sisi. Magkasamang naghapunan ng magkapatid kung saan giit ni Nonely na kapag nakagawa siya ng 1,000 origami ay matutupad ang kahilingan niyang maging mapayapa na ang mundo. Dahil dito ay naisip ni Lelouch na kailangan niyang magtagumpay para sa kapatid. Kinabukasan ay muling ginamit ni Lelouch ang giyas sa teacher nila, kaya nalaman niyang isang beses lang gumagana ang giyas sa isang tao. Samantala kausap ni Callan si Ogie dahil naboboring na daw ang dalaga sa school, ngunit giit ni Ogie na kailangan daw muna nilang magpalamig sa mata ng Britanya. Naisip ni Callan na kaboses ni Lelouch ang boses na nagkuman sa kanila kaya sila nanalo. Ngunit dahil ayaw nilang may makaalam ng mga sikreto nila ay nais nilang iligpit ang isa't isa. Samantala si Jeremiah naman ay pinagdududahan si Calbo dahil sa pagkasawi ni Prince Clovis kahit na nandoon ang mga bantay ni Calbo.
Mag-uusap sana ng sarilinan sila Lelouch at Callan sa clubhouse ng Student Council. Pero nandoon pala ang iba pang kasapi ng Student Council para maghanda dahil magiging miyembro na din daw dito si Callan. Maging si Nonelly ay inimbitahan na rin ni Millie dahil dito lang naman sila nakatira ni Lelouch. Tapos pinag-agawan pa nila ang alak dahil bawal daw silang uminom, dahilan para matapan ng alak sa ulo ni Callan. Napilitang maligo si Callan dahil sa nangyari nang pumasok si Lelouch para magdala ng damit. Nagtaka si Callan kung paano kaagad nakabalik sa academy si Lelouch, kaya giit ng bida na dito na daw sila nakatira ng kapatid niya dahil inampun na sila ng Ashford family. Kaya sinamantala ito ni Callan para ipaabot ang wallet niya nang bigla niyang hawakan si Lelouch tapos itinanong kung siya ba ang boses na nagkuman sa kanila sa Shinjuku. Ngunit biglang may tumawag sa telepono at para daw ito kay Callan. Nang marinig ni Callan na ito ang taong nagkuman sa kanila sa Shinjuku, kaya naisip niyang hindi si Lelouch ang taong ito. Dahil dito ay hindi rin namalaya ni Callan na nakikita siya ni Lelouch na walang saplot. Ngunit ang totoo ay ginamit ni Lelouch si Sayoko para iparinig ang recorded niyang boses para hindi na siya paghinalaan ni Callan. Tapos nakita nilang ibinalita na ang pagpanaw ni Clovis. At nagulat siyang si Suzuko ang pinagbintangan. Nililiti si Suzuko dahil sa pagkamatay ni Prince Clovis. Dahil sa anak din si Suzuko ng dating pinuno ng Japan kaya may dahilan siya para patayin ang prinsipe. Ngunit pinaglalaban pa rin ni Suzuko ang katotohanan na hindi siya ang pumatay kay Clovis. Dahil sa balita ay nalaman na din ni Nonelly na buhay pa si Suzuko, ngunit nag-aalala siya dahil napagbintangan ito. Naiinis naman si Tamaki dahil dapat daw ay sila ang nabalitang pumatay kay Clovis. Nanghihinayang si Lloyd dahil si Suzuko lang daw ang nakagamit ng maayos sa Lancelot tapos napagbintangan pa. Nagpunta ang mga teroristang 11 sa isang museo dahil sa utos ng boses. Tapos nakatanggap si Callan ng isang bagay na nawawala daw na nakapangalan sa kanya. Nakita niyang telepono pala ito at may mensahe galing kay Zero. At hindi niya alam na si Lelouch ang nasa likod nito. Sumakay sila sa tren nang muli sila tawagan ni Zero para papuntahin sila sa unahan ng tren. Saktong pagpasok ng tren sa subway ay nakita nila si Zero na nakamaskara at nakadamit ng kulay itim at tinawag nitong pambata lang ang ginagawa nilang pagiging terorista. Dahil ang tunay nilang kaaway ay ang mga namumuno sa Britanya at hindi ang mga nasasakupan nito. Subalit ayaw nilang magtiwala kay Zero dahil ayaw nitong ipakita kung sino siya. Kaya giit ng bida na ipapakita niya na lang daw kung ano ang kaya niyang gawin. Samantala pinagdedebatihan ng Japan Liberation Front kung ililigtas ba nila si Suzuko. Ngunit napagpasyahan ni Todo na huwag makialam. Dumating ang araw ng execution ni Suzuko na siyang pinuntahan ng mga tao sa tulay at napapanood din sa TV sa pamumuno ni Detard. At pagdating nila ay galit na galit ang mga Britannian kay Suzuko. Malungkot sila Cecil at Lloyd para kay Suzuko subalit wala naman silang magagawa dahil sa kagagawan nito ng mga nakatataas. Si Jeremiah na may mataas na katungkulan sa Royal Guards ang siya mismong nagbantay sa execution. Subalit hindi natakot si Zero, dahil kumilos pa rin siya para iligtas si Suzuko kasama ng mga bago niyang tauhan sakay ng ninakaw nilang sasakyan ni Prince Clovis. At nang mapansin ni Jeremiah ang sasakyan ay huminto sila. Pinakita na nagplano na pala, at kahit sila Ogie at Callan lang daw ang kasama ni Zero ay magagawa niya pa ring iligtas si Suzuko. Kabadong nag-drive si Callan papunta sa harapan ni Jeremiah, saka nagpakita si Lelouch at nagpakilala si Zero sa live television. Inutusan ni Jeremiah ang mga Nightmare na arestuhin sila, tapos inutusan niya ang bida na magtanggal ng maskara. Pero biglang pinakita ni Zero ang vessel ng poison gas. Pero isa lang itong palabas dahil ang pinanggalingan lang ni Sisi ang pinakita niyang vessel. Natakot si Jeremiah sa pag-aakalang laso ng laman nito, dahil tiyak na masasawi ang napakaraming mga Britanya na nandoon na wala pa ring alam sa nangyayari. At para hindi daw gamitin ni Zero ang poison gas ay kailangan niya si Suzuko, pero ayaw itong ibigay ni Jeremiah dahil sa krimen na ginawa nito. Kaya sinabi ni Zero na siya daw ang pumatay kay Prince Clovis at hindi si Suzuko. Nagmamatigas pa rin si Jeremiah, kaya nagbanta si Zero na ipagkakalat ang impormasyon tungkol kay Orange. Tapos ginamit na ni Zero ang giyes niya, kaya ibinigay na nito si Suzuko at ipinag-utos na patakasin sila Zero. Kaya naging isang malaking palaisipan ng pangyayaring ito sa lahat ng mga tao. Sa kanila binuksan ang pekeng poison gas para magkagulo, samantala pinipigilan ni Jeremiah ang mga tauhan niya para makatakas sila Zero. Tumalon sila Zero sa tulay, subalit dahil sa plano ay matagumpay silang nakapasok sa isang truck. At bagamat nasira ang Nightmare ni Ogie ay pinrotektahan naman sila ni Jeremiah. Namangha ang grupo dahil nagtagumpay sila sa misyon, kaya naman simula ngayon ay magtitiwala na sila kay Zero kahit nagtatago ito sa likod ng maskara. Nais ni Zero na maging kasapi din si Suzuko sa binubuo niyang organisasyon. Subalit hindi pumayag si Suzuko dahil iba ang nais niyang pamamaraan, dahil babaguhin niya daw ang Britanya ng mapayapa mula sa loob.
At iyon ang dahilan kung bakit siya naging isang sundalo ng Britanya kahit na isa siyang Japanese. Nabalitaan ito ni Nonelly mula sa radyo nang maramdaman niyang kasama niya sa silid si Sisi. Samantala may sinasakop ang grupo ng Knight of One ng Britanya at napagtagumpayan nila ito sa pamumuno ni Prinsesa Cornelia. Tapos tinawag nila ang bagong sakop na lugar na Area 18. Pag-uwi ni Lelouch ay nagulat siyang kasama na ni Nonelly si Sisi. Kaya kinausap niya ng pribado ang babae para magtanong kung anong pakay nito. Saka nagpasalamat din ang bida dahil sa giyes na binigay nito sa kanya. Pero dahil hinahanap ng Royal Guard si Sisi ay dito daw muna siya magtatago. Nabalitaan nila Lloyd na dahil kay Zero ay lumakas ang loob ng mga 11 na mag-aklas laban sa Britanya. Habang si Jeremiah naman ay nasasangkot sa isang investigasyon dahil sa insidente. Hanggang ngayon ay duda pa rin si Todo sa kakayahan ni Zero, kahit na nabalitaan nilang ibibigay ng Kyoto ang Guren Mk2 Nightmare Killer Zero. Sinabi ni Lelouch na gawa-gawa niya lang ang tungkol kay Orange para makalikha ng pagdududa sa katauhan ni Jeremiah ang mga Britanyan. At dagdag pa ni Lelouch na simula pa lang daw ito ng kaguluhan. Dahil inamin ni Zero ang krimen ay napawalang bisa na ang kaso ni Suzaku. Tapos may isang babaeng tumalon sa gusali na sinabing hinahabol daw siya ng masasamang tao. Dahil sa ginawa ni Jeremiah ay pinagdudahan na rin daw ng mga nakatataas ang iba pang mga opisyal. Dahil ang paliwanag lang daw ni Jeremiah ay hindi niya natatandaan ang mga nangyari. Subalit naniniwala si Villete kay Jeremiah dahil tila naranasan na din niya ang nangyari kay Jeremiah noong nakuha ng isang estudyante ang nightmare niya. Nagpakilala ang babae na si Yuffie na mahilig sa mga pusa. At natuwa si Suzaku sa nakita subalit kinagat siya nito. Tapos nagpasama sa kanya si Yuffie na mamasyal sa Japan dahil ngayon lang daw makakapagbakasyon ang dalaga. Hinihingi ni Callan kay Lelouch ang number ng tumawag na karaan sa kanya noong nagsha-shower siya sa academy. Nang makita niya si Sisi sa likod kaya hinalikan niya ang dalaga para hindi nito makita si Sisi. At aksidente din silang nakita ni Shirley na naghahalikan. Naging preso na lang si Calbo dahil hindi niya nabantayan si Clovis samantala nakita nila Lelouch ang isang babae na ginamitan niya ng giyes para markahan ng pader araw-araw para malaman kung hanggang kailan ang talab ng giyes. Nagpunta sila Yuffie at Suzaku sa Shinjuku para mag-alay ng mga bagay sa mga nasawi sa kaguluhang naganap. Narinig nila ang mga Britanya na minamaliit ang mga Japanese, ngunit pinapalaya sila ng mga Japanese dahil sa mga narinig. Pinuntahan sila ni Suzaku nang matanggal ang salamin kaya nakilala siya. Sinabi ni Tamaki na tuta lang ng Britanya si Suzaku, ngunit pagsugod ay mas magaling makipaglaban si Suzaku dahil isa siyang sundalo. Kaya umalis na lang sila Tamaki, subalit hindi pa masaya ang mga sira-ulong Britanyan sa ginawa ni Suzaku kaya sinampal ito ni Yuffie. Samantala nakatunog si Villete sa nais gawin ng mga Britanyan kay Jeremiah. Narinig nila Yuffie ang pagsabog sa malayo dahil si Jeremiah pala ito na nais nang i-dispatch siya ng mga kasamahan dahil sa nangyaring pagpapatakas kay Zero kamakailan. Dumating sila Lloyd para iligtas sila Suzaku dahil mapanganib na sa lugar nang humingi ang piloto ng pahintulot na gamitin ng Lancelot para makakuha ng data. Kasalukuyan ay pinagtutulungan na ng mga kasamahan si Jeremiah, subalit pinigilan sila ni Suzaku gamit ang Lancelot. Dahil sa balak niyang pigilan ng walang saysay na laban na nagaganap. Kaya gamit ang makabagong nightmare ay nagagawa ni Suzaku na kalabanin ang mga ito, tapos dumating di si Villete para tumulong. Ngunit ayaw talagang tumigil ni Kiwel kaya gagamit na siya ng Chaos Mine. Nang biglang lumabas si Yuffie kaya pinrotektahan sila ni Suzaku gamit ang shield. Matapos ay nagpakilala na si Yuffie dahil siya pala ay ang ikatlong prinsesa ng Britanya. At dahil dito ay natigil na ang walang kwentang labanan sa pagitan ng mga Britanyan. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Cornelia si Yuffie, tapos mahigpit na ipinag-utos ni Cornelia na tugisin nila si Zero. Kinabukasan ay pumasok na rin si Suzaku sa Ashford Academy sa tulong ni Prinsesa Yuffie, ngunit ang ibang Britanyan student ay natatakot pa rin sa kanya dahil sa balita. Dumaan si Lelouch sa likod niya, tapos sinenyasan na mag-usap sila ng pribado. Kaya nagkita ang dalawa sa rooftop. Tinanong ni Suzaku ang kalagayan ni Sisi, pero hindi daw alam ni Lelouch kung nasaan ito. Dagdag pa ng bida na nagpapanggap daw siya ngayon bilang isang simpleng Britannian student. Samantala patuloy pa rin ang pananakop ng Britanya sa iba pang parte ng Japan sa pamumuno ni Prinsesa Cornelia. At gamit ang nightmare ay inubos niya ang grupo ng Blood of the Samurai. Pagsapit ng gabi ay dinala ng bida si Suzaku kay Nonelly na agad nitong nakilala sa pamamagitan lang ng paghawak ng kamay. At dahil dito na nag-aaral si Suzaku ay makakadalaw na siya lagi, subalit meron pa rin daw siyang tungkulin sa militar. Duda si Sisi kay Suzaku dahil isa pa rin itong Britannian soldier, pero matalik na kaibigan daw ito ni Lelouch. Samantala si Jeremiah ay binansagan na talagang Orange ni Guilford, at ibinaba ang ranggo ng 3 beses dahil pinatakas niya daw si Zero. Giit ni Suzaku na kailangan daw nilang mag-ingat upang hindi matuklasan na si Lelouch ay isang prinsipe, upang hindi masangkot sa kaguluhan sa imperyo. Kaya kinabukasan ay hindi sila nagpapansinan sa klase.
Habang natatakot pa rin kay Suzuko ang ibang estudyante. Kausap ni Ogi si Zero dahil nababahala si Ogi sa ginagawang pagtugis ni Cornelia sa mga kalaban ng Britanya. Subalit giit ni Zero na maghintay muna sila ng tamang pagkakataon bago kumilos. Saka nakita niyang nakakaranas pala ng pambubuli si Suzuko sa academy dahil sinulatan ang damit nito. Giit ni Nina na natatakot daw siya kay Suzuko dahil naging suspect ito sa pagpatay kay Prince Clovis. Dumating ang order ni Sisi na pizza at hindi niya nakita na pumasok si Arthur the Cat. Nag-aayos pa ng gamit si Lelouch kaya naman iniwan niya muna ito saglit para kumain kasama si Nonnelly. Pero nahulog ang gamit niya dahil pinakialaman ni Arthur. Saka nakita ni Lelouch na nakasuot ang maskara niya sa pusa kaya hinabol niya ito kaagad, subalit nakatakbo sa labas ang pusa. Sinabi ni Nonnelly na may hinahanap daw ang kuya niya at ngayon niya palang daw ito narinig na mataranta. Kaya naisip ng student council na baka isa itong love letter o kaya nakakahiyang litrato. Kaya nais nilang unahan si Lelouch na mahuli si Arthur. Samantala kinakabahan na ang bida dahil baka malaman ng mga tao na siya si Zero. Pumasok si Arthur sa school kaya nakita ng dalawang babae ang maskara kaya napilitan si Lelouch na burahin ang alaala nila. Subalit narinig niyang nag-anunsyo si Millie na kung sino man ang makakahanap kay Arthur ay makakakuha ng isang halik sa miyembro ng student council. Dahil dito ay maraming sumali na kalalakihan dahil nais nilang maka-score kay Callan. At napakarami ding kababaihan ang sumali para mahalikan si Lelouch. Ang buong academy ay sumali sa paghahanap dahil sa utos ng student council president na si Millie. Sumali sa paghahanap si Callan dahil ayaw niyang mahalikan ng kung sino at maging si Shirley sa kaparehong rason. Na-corner nila ang pusa sa isang sulok, subalit dahil sa tanong ni Shirley kung kanino gusto magpahalik ni Callan ay hindi nila nakitang nakatakas na naman si Arthur. Tapos narinig ng dalawa na nasa itaas ang pusa, kaya inakyat ito ni Suzuko, ngunit nang umakyat si Lelouch ay muntik na siyang nahulog kaya agad na iniligtas ng kaibigan. Nang makita ni Lelouch na natanggal na kay Arthur ang maskara, kaya nakahinga na siya ng maluwag. Tagumpay na nakuha ni Suzuko si Arthur, at nagpasalamat naman sila Shirley dahil iniligtas niya si Lelouch. Giit ni Suzuko na may nakalimutan daw si Lelouch kaya umalis na ito, subalit giit ni Millie na baka nakuha na nito ang tinatago niyang bagay na kinuha ni Arthur. Dumating si Lelouch nang may tanong ni Callan kung kakilala ng bida si Suzuko. Hindi naman itinanggi ni Lelouch na kaibigan niya si Suzuko, saka nais niya ring pasalihin ito sa student council. At hindi na nakatanggi si Millie sa request ng vice president niya. Matapos ay nagkaroon ng pag-alaala sa pagkamatay ni Prince Clovis, kung saan nagsalita ang emperador na siyang napapanood ng lahat ng mga tao at ng mga samahan sa Japan. Dito rin ay napagtanto ni Lelouch kung gaano kabaluktot ang pananaw ng tatay niya tungkol sa pagkakapantay-pantay ng mga tao. Sa nakaraan ay ipinakita si Lelouch noong kabataan niya na siyang ika-17 sa trono bilang emperador. At habang naglalakad siya ay naririnig niyang pinagchichismisa ng mga maharlika ang nanay niyang pinatay sa loob mismo ng palasyo. Sinisisi ni Lelouch ang tatay niya dahil hindi nito naprotektahan si Lady Marian, ngunit walang pakialam ang emperador sa sinasabi ng kanyang anak, kaya kinamuhian ng bida ang sarili niyang ama. Ngunit giit ng emperador na para sa kanya ay patay daw si Lelouch dahil mahina daw siya, kaya pinadala sila ng emperador sa Japan. Giit ni Cornelia na pinopromote niya si Suzuko bilang isang warrant officer. Tinatanong ni Shirley kung may tinatago ba si Callan sa kanila. At dahil naisip ni Callan na alam na ni Shirley na terorista siya ay nilabas niya ang patalim. Pero ang tinutukoy lang pala ni Shirley ay ang tungkol sa relasyon ni Callan kay Lelouch dahil nakita niya ang dalawa na nagtutukaan. Pinaligiran ng puwersa nila Cornelia ang lugar na Saitama Ghetto sa Japan dahil pakay nila ang isang grupo ng teroristang Japanese na nagtatago sa lugar. Ipinalabas ito ni Dtard sa TV sa utos ni Cornelia dahil strategy daw nila ito para mapalabas si Zero. Samantala naghahanda si Lelouch ng mga gamit niya dahil balak niyang patulan ang hamon ni Cornelia sa kanya. Dahil balak niyang baguhin ang takbo ng pag-iisip ng royal family na survival of the fittest, ayon sa batas ng kanyang ama na emperador, dahil kung ganon ang mangyayari ay magiging kawawa si Nonnelly dahil mahina ito. Pinigilan siya ni Sisi dahil ayaw niyang mamatay si Lelouch hanggat hindi pa nito natutupad ang kasunduan nila. Ngunit nagbanta si Lelouch na magpapakamatay kung susubukan siyang pigilan ni Sisi sa nais niyang gawin. Maging ang mamamayan ng Japan ay dinadamay ng Royal Guard sa kanilang operasyon para mapalabas si Zero. Tapos maging ang mga nightmare at mga tangke ay gagamitin na nila para burahin sa mapa ang Saitama Ghetto. Nagpunta si Lelouch ng naka-uniform ng Royal Guard at nang lumapit ang isang nightmare ay nagkunwari siyang may mahalagang bagay na ipapadala sa headquarters para mapalabas ang piloto. Kaya ginamitan niya ito ng GS para makuha ang nightmare. Saka sinimulan ni Zero ang pag-command sa mga Japanese. Kaya unti-unti na nilang nababawasan ang mga puwersa ng Royal Guards ni Cornelia na nasa lugar. Pinabagsak nila Zero ang tulay kaya napatay nila ang isang grupo ng militar. Dahil sa mga nangyari ay inutos ni Cornelia na umatras.
Kaya naisip ni Lelouch na humalo sa mga Royal Guards ng Britanya para makalapit siya kay Cornelia. Isinakripisyo ni Lelouch ang isa sa mga Japanese na kasama niya para hindi malaman ang kanyang lokasyon. Kaya walang laban na nasawi ang Japanese na nagtiwala sa kanya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon ay hindi kumagat sa paain niya si Cornelia, kaya nasira ang plano. Dahil dito ay sumuko na lang ang mga Japanese sa pag-aakalang maawa sa kanila si Cornelia, pero pinatay sila ng walang laban. Tapos hindi na rin sumusunod sa utos ni Lelouch ang iba kaya naubos ang puwersa ng bida. Saka inutos ni Cornelia na magtipon ng lahat ng mga sundalo niya, tapos ipinag-utos na lumabas sa Nightmare ang lahat ng mga piloto, kaya naman hindi na alam ni Lelouch ang gagawin. Natanggap na ni Lelouch ang pagkatalo kaya hindi na siya lumabas ng Nightmare. Subalit bago pa siya mapalabas ay nakita daw ng mga Royal Guard si Zero. Tapos nahulog ito matapos barilin. Ngunit dahil sa impostor ay nakatakas si Lelouch sa tiyak na pagkasawi. Nakita ni Lelouch ang impostor ni Zero sa ilalim, nang makita niyang si Sisi pala ito na tinutokso siya sa pagkatalo kay Cornelia. Kaya naisip ni Lelouch na gumawa ng sarili niyang hukbo. Miserable ang buhay ng mga Japanese samantala ang mga Britannian ay masagana. Inimbitahan ni Zero sila Ogi dahil nais niyang magkaroon ng sariling hukbo. At ang ninakaw niyang sasakyan ni Clovis ang gagamitin nilang hideout. Pagbukas nila ng TV ay nakitang ng hostage ng isang hotel ang Japan Liberation Front. Kung saan nakita ni Callan na nandoon din sila Millie at Shirley. Sinubukan daw ng Royal Guards na sumugod sa nasabing hotel subalit nabigo silang makapasok sa loob. At dahil sinira daw ang tulay ay wala na silang ibang maaaring daanan, maliban na lang sa underground tunnel. Kaya naman dito dumaan ang mga Nightmare para makapasok sa loob ng hotel. Subalit inaasahan na pala ito ng mga Japanese dahil may nakaposisyon pala sila na electromagnetic cannon sa lagusan. At sa tulong nito ay agad na natalo ang tatlong Nightmare na ipinadala ng Britanya. Napag-alaman na kaya pala nagiging maingat ang Britanya ay dahil nasa loob din pala ng hotel si Princess Yuffie, subalit hindi pa ito nalalaman ng mga Japanese. Nais sana ni Suzuko na tumulong sa rescue operation, subalit diit ni Lloyd na hindi daw siya pahihintulutan ni Princess Cornelia dahil isa pa ring Japanese si Suzuko. Naisip ni Zero na tila may iniingatan si Cornelia sa hotel kaya hindi niya magawang isakripisyo ang mga sibilyan para mapuksa ang Japanese Liberation Front. At pagsapit ng gabi ay nakita nila Suzuko na may hinulag na Britanya ng mga Japanese dahil isa-isa daw nilang papatayin ang mga hostage sa kada 30 minuto hanggang hindi natutupad ang kahilingan nila. Samantala matapang na lumantad si Zero sa mga Britannian at kagad naman silang napalibutan nila Cornelia. Subalit dahil nalaman na ni Zero na nasa loob si Yuffie ay sinubukan niyang makipagkasundo sa prinsesa dahil magagawa niya daw na mailigtas si Yuffie. Dahil dito ay pinalusot nila Cornelia sila Zero para magtungo sa hotel. Dahil balak ni Cornelia na gamitin si Zero para malibang ang mga terorista habang isinasagawa nila ang plano, pagkatapos ay sabay-sabay niyang tatapusin sila Zero at ang Japan Liberation Front. Kaya binigyan na ng utos sila Lloyd na pakawalan ng Lancelot. Pero balak lang siyang gawing decoy ni Cornelia para sa electromagnetic cannon ng mga Japanese sa underground tunnel. Ngunit sa kabila nito ay nais pa rin gawin ni Suzuko ang misyon. At kung sakali na makalusot si Lancelot sa electromagnetic cannon ng mga Japanese ay inutusan siyang wasakin ng pundasyon para palubugin ang gusali, para magkaroon ng pagkakataon ng mga Royal Guard na iligtas ang mga bihag. Narinig ng isang Japanese na tinawag siyang 11 ni Nina, kaya nagalit ang Japanese pero ipinagtanggol nila Millie at Shirley si Nina. Subalit dahil dito ay nais silang bulatlatin ng Japanese sa kabilang silid. Hindi na nakatiis si Yuffie kaya nagpakilala na siya para iligtas sila Nina. Samantala sinusubukan ni Zero na gawing tauhan ng Japanese Liberation Front, ngunit sa halip ay inutusan siya na magtanggal ng maskara. Sumugod na ang Lancelot sa underground tunnel, kaya sinalubong siya ng electromagnetic cannon, subalit dahil makabagong armas ang Lancelot ay nagawa ni Suzuko na mawasak ang cannon. Sa tulong naman ng giyas ng bida ay nagawa niyang mapatay ang ilan sa pinuno ng mga Japanese dahil ayaw nitong mapasailalim sa kanya. Kaya nakausap ni Zero si Yuffie sa loob ng silid ng sarilinan. Subalit sinimulan na ni Suzuko na sirain ang pundasyon ng gusali, kaya napilitan si Lelouch na pasabugin ang mga bomba para magkaroon sila ng oras para makatakas. Kaya inakala nila na nasawi ang lahat ng mga nasa gusali, ngunit biglang nagpakita sa live screen si Zero, kung saan ipinakita niyang iniligtas pala ng Black Knights ang mga hostage. Saka sila nagpakilala na sila ang grupong Black Knights, ang mga kabalyero ng katarungan. Sinabi niya rin na pinatay niya si Clovis dahil pumapatay ito ng mga sibilyan na Japanese. At muli silang magbabalik kapag may nang-aapi sa mga walang laban, mapa-Japanese man o Britannian. Kinabukasan ay nagising si Callan dahil nahulog sa hagdan ang nanay niyang isa palang katulong sa kanilang mansyon. At pagsapit ng gabi ay tinugis ng Black Knights ang isang mafia na nagbebenta ng mga iligal na armas. Kaya naalimpungatan si Callan sa klase dahil inaantok siya. Giit ni Ribal na bakit hindi siya magpaturo kay Lelouch na hindi halatang natutulog din sa klase.
Samantala nais linisin ni Cornelia ang isang lugar sa Japan bago niya ibigay ang pamamahala dito sa kapatid niyang si Yuffie. Pinipilit ng Student Council na pagsuotin ng costume si Lelouch para sa gaganaping welcome party para kay Arthur. Dahil dito daw muna sila mamamalagi sa academy dahil madaming nag-aabang ng mga reporter sa labas dahil kasama sila sa niligtas ni Zero mula sa Japan Liberation Front. Masaya si Suzuko dahil nakauwi ng ligtas ang mga kaibigan kaya naisip ni Callan na kasama siya sa nagligtas sa mga kaibigan dahil parte siya ng Black Knights. Matapos ang nangyaring hotel jacking ay naging tanyag ang Black Knight sa mga tao bilang tagapagtanggol ng katarungan dahil wala silang kinikilingan para lang may pagtanggol ang mga naaapi. Dahilan para biglang dumami ang mga supporters ng Black Knights at maging idolo ng mamamayan. Nabahala ang natitirang miyembro ng Japan Liberation Front dahil tila hindi nila kalaban at hindi din nila kakampi si Zero. Nagpunta si Millie sa bahay ni Callan para ibigay ang isang liham mula sa principal. Kung saan nalaman ni Millie na isang kasambahay pala na Japanese ang nanay ni Callan. Kaya isang half-Britannian half-Japanese si Callan. Masaya daw si Lelouch na nailigtas ng Black Knights ang mga kaibigan nila, ngunit giit ni Suzuko na mga kriminal pa rin daw ang Black Knights kahit na anong gawin nila. Nakita ni Callan na may isang Japanese ang inaapi ng 5 Britannian, subalit pinigilan siya ni Lelouch na iligtas ito, dahil kapag lumaban daw ang Japanese ay hindi na siya makakapagtinda sa lugar kinabukasan. Napansin sila ng mga Mapong kaya lumapit ang mga ito, kaya ginamitan sila ni Lelouch ng giyes pero pinauwi niya lang ang mga Britannian para hindi mapansin ni Callan ang kakayahan niya. Naupo ang dalawa sa park para mag-usap, sinabi ni Lelouch na magiging maayos daw ang buhay ng mga Japanese basta maging alipin lang sila ng mga Britannian kagaya ng nakita nila kanina. Ngunit sinampal siya ni Callan dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ng bida. Naniniwala daw si Villete kay Jeremiah na wala siyang maalala noong nakuha sa kanila ni Zero si Suzuko. Dahil nangyari din ito sa kanya noong nakuha sa kanya ang sinasakyang nightmare. Kaya naging suspect nila ang estudyanteng nakita ni Villeta. Pagsapit ng gabi ay nagsagawa na naman ng panibagong misyon ang Black Knights. Kung saan ni-raid nila ang malaking pagawaan ng pinagbabawal na gamot gamit ang nightmare. At pagpasok niya ay nakita niya ang mga taong sabog dahil kakagamit lang. Ngunit hindi inaasahan ni Callan na makikita niya dito ang nanay niyang sabog din sa droga. Tapos may dumating pang isang nightmare ng pulis, kaya tumakbo si Callan para iligtas ang nanay niya. At kahit na kinamumuhian niya ito ay hindi niya magawang abandonahin. Kaya ginamit niyang shield ang sariling nightmare para maprotektahan ang kanyang ina. At sa gitna ng mapanganib na sitwasyon ay napagtanto ni Callan na kaya nagtiis ang nanay niyang maging katulong sa mansyon ay para makita siya nito palagi. Nais na siyang tapusin ng police nightmare, subalit nakagawa ng paraan si Callan para siya ang manalo. Nailigtas nila ang nanay ni Callan, subalit nasintensyahan pa rin ito ng 20 taon na pagkakakulong dahil gumamit ng pinagbabawal na gamot. Kaya marahang ipinangako ni Callan na babaguhin niya ang mundo sa tulong ng Black Knights kung saan mapayapa na silang makakapamuhay. Nakita ni Lelouch na maging si Detard na isang Britannian ay nais maging kabilang sa Black Knights. Sinabi nila Villeta at Jeremiah ang hinala nila na nasa Ashford Academy ang tunay na katauhan ni Zero, kaya nais mag-imbestiga ni Detard. Natanggap na ng Black Knights ang bagong mga nightmare na ibinigay sa kanila ng Kyoto. At dahil sa bagong modelo ng guren na natanggap ni Callan ay mas lumakas ang puwersa ng Black Knights. Dahil sa isang intel na nagmula kay Detard ay nalaman nila na susugod sila Cornelia sa base ng Japan Liberation Front sa bundok ng Narita, kaya sasamantalahin ito ng Black Knights para madakip ang prinsesa. Pagdating ay ginamitan ng bida ng GS ang 2 bantay ng JLF para hindi malaman ng sino man ang plano nila. Samantala ang Black Knights ay palihim na nagpunta at nagtago sa bundok para sorpresahin si Cornelia. Nakita ni Lelouch si Sisi na nandoon din sa bundok dahil giit ng babae na pinoprotektahan niya lang ang bida. Dumating na ang Royal Guard sa pamumuno ni Cornelia para isagawa ang misyon. Subalit hindi nila alam na inaabangan sila ng Black Knights dahil may kakaibang plano si Zero. Nagsimula na sa pagkilo si Cornelia kasama ng kanyang hukbo na agad na pinalibutan ang buong bundok dahil sa dami. Naisip ni Tamaki na katapusan na nila dahil sobrang dami ng kalaban, subalit kumpiyansa si Zero na magtatagumpay ang plano niya. Ayaw pa rin maniwala ni Tamaki kaya ipinag-utos ni Zero na siya ay barilin kung sa tingin nila ay magagawa nilang makalusot nang wala siya. Pero natulala ang grupo dahil alam nila na kailangan nila si Zero. Samantala nababahala din ang JLF dahil napapaligiran na sila, tapos ang malalakas nilang mandirigma ay wala din doon. Samantala si Cornelia naman ay matapang na sumugod sa 3 nightmare ng Japan Liberation Front na tagumpay niyang natalo. At ito ang nagsimula ng bakbakan ng 2 panig. Samantala ang Black Knights ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Nababahala ang JLF dahil nauubos na ng Britanya ang mga sundalo nila. At nalaman na rin nila todo ang nangyayari sa base kaya nagmadali na silang makauwi.
Papaakyat ang Royal Guard sa bundok para paligiran ng base ng JLF nang magsimula na rin na umatake ang Black Knights. Gumamit sila ng mga electrode na itinanim sa lupa at sa tulong ng Guren na kinokontrol ni Callan ay nakagawa sila ng landslide na siyang umubos sa malaking bahagi ng Royal Guards, ngunit pati ang puwersa ng JLF ay nadamay. Natuwa si Zero nang makitang mas mapaminsala ang landslide kaysa sa inaasahan. Nakita ni Cornelia na nandoon pala ang Black Knights na tila may kinalaman sa nangyaring landslide. Kaagad na sumugod si Jeremiah nang malamang nandoon si Zero dahil nais niyang linisin ang kanyang pangalan. Samantala ang Black Knights ay nakaposisyon kaya napasabog ang backup ng Royal Guards. Napasabog ni Jeremiah ang ilan sa mga nightmare ng Black Knights, ngunit nagawa pa siyang tuksuhin ni Zero dahil sa nasira niyang pangalan kaya galit na galit ito. Subalit dumating si Callan para ipagtanggol ang bida. Ipinamalas ni Callan ang kakaibang kakayahan ng bago niyang Guren kaya napasabog ang nightmare ni Jeremiah pero nakapag-eject naman ito. Ikinatuwa ni Lloyd ang nangyari dahil maaari na naman silang pahintulutan na ilabas ang Lancelot. Samantala maging si Kewell ay natalo na rin ni Callan gamit ang Guren. Tapos nagsimula na sila Zero na hanapin si Cornelia. Napansin ni Yuffie na may iba pang unit ang papalapit mula sa likod. Dahil sila todo pala ito ng Japan Liberation Front. Na naintindihan ng magiging kakampi nila si Zero kung ang nais nilang gawin ay ang matalo si Cornelia. Agad nilang napasabog ang ilan sa Royal Guards ng prinsesa, subalit matigas si Guilford kaya nakatakbo si Cornelia patungo sa kanilang lugar ng stratehiya. Samantala hindi makalapit sila Zero kay Cornelia dahil sa dami ng bantay nito. Ngunit nabalitaan din nila na inaatake na din ng JLF ang mga nightmare ni Cornelia kaya mas mapapadali daw ang plano ni Zero. Nanghihingi si Todo ng backup mula sa mga sundalo nila dahil alam niyang kapag napigilan nila ang puwersa ng Britanya ay magagawa nilang manalo. Napapaisip naman si Guilford kung ang kilalang general na si Todo nga ang kaharap niya. Nais bumalik ng mga sundalo ni Cornelia para protektahan siya kahit na nasa harapan na nila ngayon ang base ng JLF. Ngunit ayaw pumayag ni Yuffie dahil may tiwala daw siya sa ate niya nang tumawag naman sila Lloyd para mag-alok ng tulong gamit ang Lancelot. Kaya pumayag si Yuffie dahil wala na siyang ibang maasahan. Nalaman ni Guilford mula kay Villeta na papunta na pala sila Zero sa kinaroroonan ni Cornelia na kasalukuyang kinakalaban na ngayon ni Callan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon sila Zero na pagtulungan ng prinsesa habang abala ang mga knight nito sa pakikipaglaban kila Todo. Dahil dito ay nagawa nilang makorner si Cornelia subalit ayaw pa rin sumuko ng prinsesa. Subalit biglang dumating si Suzaku sakay ng Lancelot kaya nasira na naman ang mga plano ni Zero. Kinalaban ni Callan ng Lancelot kaya nagkaroon si Cornelia ng pagkakataon na lumaban kay Zero. Samantala nabibilib naman ang dalawang piloto sa kakayahan ng isa't isa sa paggamit ng malalakas nilang mga nightmare. Nagawa ni Callan na masira ang espada ng Lancelot ngunit nagawa din ni Suzaku na mapinsala ang kamay ng Guren Mk2 ni Callan. Kaya napilitan si Zero na umatras sa laban. Ang nightmare ni Cornelia ay wala ng mga kamay, subalit inutusan niya pa rin si Suzaku na sundan si Zero. Na madali namang nagawa ni Suzaku gamit ang Lancelot hanggang sa ma-corner niya si Zero. Subalit bago pa mapatay si Zero ay dumating si Sisi para ipagtanggol siya na ikinagulat ni Suzaku. Tapos hinawakan ni Sisi ang Lancelot at gamit ang kapangyarihan ay nag-hallucinate si Suzaku ng kanyang nakaraan. Subalit ayaw iwan ni Lelouch si Sisi, ngunit paghawak niya sa babae ay nakita niya ang nakakaawang nakaraan nito. Dahil sa hallucination ay nabaliw si Suzaku kaya nagwala ito. At aksidente naman na may tumusok na bato kay Sisi. Ipinag-utos na ni Cornelia kay Guilford na pabalikin ang mga hukbo nila dahil tiyak na malalagasan lang sila ng mga sundalo. Hindi man nila napatay si Cornelia ay nagdiwang pa rin ng Black Knights dahil nagawa nilang matalo ang prinsesa. Samantala nakapagtago si Lelouch sa kuweba kasama si Sisi nang mapansin niyang magaling na kagad ang sugat ni Sisi. Nagising ang babae nang marinig na tinawag siya ni Lelouch sa tunay niyang pangalan. Samantala si Suzaku ay hindi pa rin naka-recover sa hallucination na ginawa ni Sisi. Ipinagtapat ni Sisi na nawala daw ang mga alaala niya, ngunit nararapat lang daw ito dahil hindi na siya isang tao. Taos-puso na nagpasalamat ang bida dahil sa mga pagliligtas sa kanya ni Sisi, at maging sa ibinigay nitong giyes. Kaya naiyak si Sisi dahil ngayon lang daw may nagpasalamat sa kanya sa tagal niyang nabuhay sa mundo bilang isang immortal. Ngunit nag-request pa ang babae na muli siyang tawagin ni Lelouch sa tunay niyang pangalan ng may paglalambing, dahil namimiss niya ang mga panahon na isa pa siyang mortal. Nakaligtas pa rin si Jeremiah sa nangyaring labanan, ngunit nawala na siya ng malay sa gitna ng kalsada. Saka dumating na si Callan para sunduin si Zero, nang makita niya na kasama nito si Sisi. Dahil sa nangyaring labanan ay halos naubos daw ng Britanya ang puwersa ng Japan Liberation Front. Natalakay din nila ang mga abandonadong subway na ginagamit na daanan ng mga terorista dahil wala daw silang sapat na budget para takpan ang mga ito. Nakumpirma din nila na kagagawan talaga ni Zero ang nangyaring landslide na tumapos sa napakaraming sundalo nila.
Wala nang magawa ang JLF dahil halos naubos ang pwersa nila, subalit umaasa si Kaguya na isa sa pinuno ng Kyoto na magagawa nilang magwagi kung makikipagtulungan sa Black Knights. Samantala sa Ashford Academy ay nalulungkot si Shirley dahil wala na naman si Lelouch, at napansin niya rin na absent din si Callan kaya naisip niya na magkasama ang dalawa. At maging si Suzuko ay wala din doon dahil sa kanyang trabaho sa militar. Pero hindi nila alam na sangkot pala sa labanan sa Mount Narita ang tatlo nilang kaibigan. Tapos tinukso ni Millie si Shirley tungkol sa nararamdaman nito kay Lelouch na hindi nito masabi. Ngunit sa gitna ng pag-uusap ay dumating bigla si Lelouch, na akala nila ay absent ngayong araw. Kaagad na kinuha ni Lelouch ang mga papeles na kailangan niyang ayusin bilang isang miyembro ng Student Council, ngunit napasama din dito ang ticket ni Shirley. Kaya naglakas loob na ang dalaga na yayain si Lelouch na lumabas na nakita naman ni Sisi mula sa bintana. May isang lalaki sa rooftop ang nagmamasid sa paligid, kaya nakita niya kung paano matuwa ang dalaga dahil hindi siya tinanggihan ni Lelouch na manood ng concert. Nagpadala ng sulat ang Kyoto House dahil nais daw nilang makipagkita kay Zero. At giit nila Callan at Ogi na maaari silang makakuha ng pondo dito, pero giit ni Zero na kung susundin lang nila ang budget plan niya ay wala silang magiging problema sa salapi. Naging defensive si Tamaki dahil nag-aasta pala siyang mayaman kaya nililibre niya sa restaurant ang mga recruit nila. Kaya naman binigay ni Zero kay Ogi ang pamamahala sa pondo. Dahil dito ay nagalit si Tamaki at ikinainis ang hindi pagpapakita ni Zero ng mukha niya. Pero pinagtanggol si Zero ng mga kasama dahil ang kakayahan lang daw ni Zero ang kailangan nila. Ngunit pagkaalis ni Zero ay nagsimula ang pagdududa ng mga kasama nila sa leader nilang hindi nagpapakita ng mukha kahit sa kanila. Kaya sinubukan ni Callan na kausapin si Zero tungkol dito, subalit nagbago din ang isip ng dalaga. Gabi na nang dumating si Lelouch nang sabihin ng kapatid na tila lumalayo na daw ang loob sa kanya ng kanyang kuya dahil lagi itong wala sa tabi niya. Ngunit siniguro ng bida na hindi siya magbabago kailanman para kay Nonely. Naisip ni Lelouch na makikipagtulungan na siya sa Kyoto para madagdagan ang puwersa niya. Kaya nais niya sanang tawagan si Shirley para sabihing hindi siya makakapunta sa date nila, pero tumawag na sa kanya ang dalaga at sinabing mahuhuli daw siya ng dating dahil balak pala nitong magpunta sa Narita. Nagpunta mag-isa si Zero para makipagkita sa pinuno ng Kyoto, subalit ginamitan niya ng GS ang driver. Nire-recover na ng otoridad ang mga katawan ng mga nasawi sa labanan sa Narita, at nandoon din si Suzuko dahil nais niyang makita kung nasawi din doon ang babaeng nagbigay sa kanya ng hallucination. Saka nakita niyang nagpunta din doon si Shirley. Nalaman nila Lloyd na nakipagtulungan si Rakshata dahil sa na-recover nilang device na ginamit para makagawa ng landslide. Dahil ginamitan ni Zero ng GS ang driver ay naisama niya sila Callan. At nalaman nilang ang lihim na lagusan papunta sa base ng Kyoto ay sa loob ng isang subway. At pag-akyat ay ikinagulat nilang ang base ng Kyoto ay nasa isang bundok kung saan matatanaw ang mineral na sakuradite na siyang pinagmulan ng pananakop dahil pinag-aagawan ito. Ngunit nais pala ng pinuno ng Kyoto na puwersahin si Zero na magtanggal ng maskara nito. Pero nakita niyang si Sisi ang nasa loob. Subalit hindi naniniwala si Callan dahil nakita niya si Sisi na kasama si Zero. Tapos biglang binanggit ni Sisi ang tunay na pangalan ng leader ng Kyoto, kaya nais silang patayin ng mga ito dahil walang sino man ang dapat makaalam ng tunay na pagkatao ng leader nila. Subalit biglang winasak ng isa nilang nightmare ang tatlong nightmare na nandoon, dahil si Zero pala ang nagkokontrol dito. Tapos hindi nila magawang barilin si Zero dahil may hawak itong buton para sa bomba. Nalalaman ni Zero na si Taizo Kirihara ang nasa harapan niya, isang double agent dahil nakikipagsabuatan ito sa Britanya, pero ang totoo ay siya ang isa sa mga nagpopondo sa mga resistance group para kalabanin ng emperador. Saka inamin na ni Zero na hindi siya isang Japanese. Ngunit hindi makapaniwala si Taizo na kakalabanin ng isang Britanya ng sariling bansa. Kaya naman ipinakita na ni Zero ang mukha niya sa matanda dahil isa pala si Taizo sa nag-alaga sa kanya nung ipinatapon si Lelouch sa Japan. Ikinatuwa ni Taizo ang nalaman, saka sinabi niya sa mga kasamahan ni Zero na sinisiguro niyang totoo ang galit ng pinuno nila sa Britanya. Kaya kung nais nilang matalo ang emperador ay sundin lang nila si Zero. Samantala kaya pala nagpunta sila Shirley ay dahil hinahanap nila ang tatay niyang baka nasawi din sa landslide. Late na nang dumating si Lelouch sa napag-usapan nilang tagpuan nang makita niyang malungkot at basang-basa sa ulan si Shirley. Dahil pala nasawi din ng tatay niya sa nangyaring landslide sa Narita na kagagawa ni Zero na siyang hindi inaasahan ng bida. Inilibing na ang pinakamamahal na ama ni Shirley kung saan hindi pa rin matanggap ng kanyang ina ang biglaang pagkamatay ng asawa. Samantala si Lelouch ay hindi pa rin makapaniwala na siya ang may kagagawan nito. Labis na nag-aalala si Millie sa kaibigan, samantala si Suzuko ay mas lalong kinapuotan ng Black Knights dahil sa nangyari, samantala ang bida naman ay walang kibo. Umalis na ang mga kaibigan, kaya naiwan sila Lelouch at Shirley. Kung saan humingi ng tawad si Shirley dahil hinalikan niya si Lelouch kahapon habang umiiyak siya.
Pag-uwi ay malungkot pa rin si Lelouch dahil sa nagawa niya, kaya sinabihan siya ni Sisi na masyado daw siyang malambot para pamunuan ng Black Knights. O di naman kaya dahil daw ito sa halik na ibinigay sa kanya ni Shirley. Dahil sa mga sinabi ng babae ay napikon si Lelouch, ngunit dagdag pa ng babae na wala na daw karapatan ng bida ngayon na umatras dahil sa dami na ng kanyang napatay. Kaya naman habang naliligo ay napagtanto ni Lelouch kung ano ba ang malaking gusot na pinasok niya. Nakatanggap daw si Lloyd ng utos mula kay Prinsesa Cornelia dahil nais daw ng prinsesa na isali ang Lancelot sa mga susunod na operasyon. Nakipagkita si Detard sa Black Knights para muling isiwalat ang plano ni Cornelia. At muli siyang pinagkatiwalaan ni Zero dahil kay Detard din nanggaling ang impormasyon sa kamakailang labanan sa Mount Naarita na naipanalo nila. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay susubukan ulit nila na madakip si Cornelia. Giit ni Darlton na ang target daw nila ay si General Katase na isa sa pinuno ng Japan Liberation Front. Saka kailangan din nilang ubusin ang mga natitirang sundalo nito, ngunit tila nagdadalawang isip si Suzaku na patayin ang mga kapwa Japanese. Palihim na naglagay si Lelouch ng Sakuradite sa ilalim ng base ng JLF. Sinabi ni Villete kay Shirley na isa si Lelouch sa suspect niyang may kinalaman sa Black Knights. Kaya sinundan ni Shirley ang bida para mag-imbestiga at kasama niya rin pala si Villeta. Samantala nagpunta si Callan sa nagpapahingang si Zero dahil tila nagdadalawang isip na siya dahil marami na ang nadadamay na sibilyan tulad ng tatay ni Shirley. Pinahihintulutan siya ni Zero na umatras, pero mas pinili pa rin ni Callan na magpatuloy para sa kalayaan ng Japan. Nagsimula na ang operasyon ng Britanya sa pamumuno ni Cornelia, na agad na nagpakawala ng missile. Nag-report si Ogie kay Zero, pero giit ni Zero na kailangan muna nilang magtago, kundi ay madadami sila sa mga atake na gagawin ng Royal Guards. Na ngayon ay inuubos na ang mga sundalo ng JLF, pero napipilitan lang sumunod si Suzaku. Problemado na si Katase sa mga nangyayari, samantala ang mga sundalo niya ay sumusuko na sa Royal Guards na narinig ni Suzaku. Pero hindi ito pinansin ni Darlton. At nang makasampa ang Royal Guard sa base ng JLF ay pinasabog ni Zero ang buong lugar gamit ang liquid Sakuradite para mapaslang ang mga Britannian, ngunit nadamay din sila Katase sa ginawa ng bida. Tapos nagsinungaling si Lelouch sa mga kasama na nagpakamatay daw ang JLF para mapuksa ang Royal Guards. Pero napaisip si Ogie kung totoong nagpakamatay nga ang Japan Liberation Front. Napagtanto ni Detard na ginawa lang ni Zero na decoy ang JLF para mabawasan ang bilang ng Royal Guards, para magkaroon siya ng tsansa na mapaslang si Cornelia. Saka naman nagsimulang umatake ang Black Knight sa mga natitirang puwersa ng prinsesa. Hanggang sa muli nilang makorner si Cornelia, subalit nakita ni Lelouch na nasa likod si Shirley kaya hindi natuloy ang pag-atake. Kaya nagkaroon ng oras si Suzaku para iligtas ang prinsesa. Labis na nagalit si Suzaku dahil napagtanto niyang sinakripisyo ni Zero ang mga buhay ng Japan Liberation Front para umayon sa kanya ang takbo ng laban. Dahil dito ay binilisan niya ang pagtapos sa nightmare ni Zero, ngunit pinigilan siya ni Callan na patayin ang bida. Nakita ni Shirley sa ibaba na walang malay si Zero, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ang mukha nito, kaya nalaman niyang si Zero at si Lelouch ay iisa. Matapos pigilan ng gure ng Lancelot ay tumakas ito, ngunit hindi sinundan ng Lancelot ang kalaban niya dahil kailangan daw nilang protektahan ang prinsesa. Tumawag si Sisi kay Ogie para utosang mag-retreat ang mga Black Knights dahil sa nangyari kay Zero. At nang makarecover si Zero ay nababahala siya dahil baka may nakakita ng mukha niya habang wala siyang malay. Si Shirley pala ang kumuha ng baril, saka sinusubukan niyang gumawa ng liham para kay Lelouch dahil masyado siyang nasaktan sa natuklasan. Pagdating sa academy ay tinawagan ni Lelouch si Suzaku para magtanong kung may kakaiba siyang napansin sa academy. Subalit tila normal pa rin naman ang lahat hanggang sa kagati ni Arthur si Suzaku at maputol ang tawag. Naalala ni Lelouch na nakita niya si Shirley sa battlefield, kaya naisip niyang baka ang dalaga ang nakakita ng mukha niya. Napansin daw ni Darlton na tila may galit si Zero sa royal family, kaya naisip ni Yuffie na baka si Lelouch ang tunay na katauhan ni Zero. Saka nagmungkahi si Guilford na magkaroon ng sariling knight at mga kawal si Yuffie para manatili itong ligtas. Naobserbahan nila Lloyd at Cecil na tila ang pangunahing layunin ni Suzaku ay ang magligtas ng mga buhay. Subalit ayos lang daw ito dahil nakakakuha pa rin sila ng sapat na datos para sa Lancelot. Saka napansin pa ni Lloyd na tila higit sa katrabaho ang turing ni Cecil kay Suzaku. Ginamitan ni Lelouch ng gihes ang ka-roommate ni Shirley para mag-imbestiga kung alam na nito ang katauhan ni Zero nang makita niya ang diary ni Shirley. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin ni Ogie kung nagpakamatay ba talaga ang JLF at dinagdagan pa ni Detard ang pagdududa. Sumakay sila Lelouch ng tren para magpunta sa Naarita Cemetery para hanapin si Shirley. Samantala mag-isa si Shirley sa sementeryo nang may lumapit sa kanya na isang lalaki.
Sinabi ng lalaki na manloloko daw talaga si Lelouch, kaya niyaya nito si Shirley na makipagtulungan sa kanya para patayin ang bida. Dagdag pa ng lalaki na alam niya daw ang nangyari ng gabing matuklasan ni Shirley ang lihim ni Lelouch. Na kahit kasalanan ng bida kaya namatay ang tatay niya ay pinili pa rin ni Shirley na protektahan si Lelouch. Sa kanilason pa ni Mau ang isipan ni Shirley na dahil may ibang babae pang nagkakagusto kay Lelouch ay bakit hindi niya nalang ito patayin para wala nang makinabang sa bida. Saka nakita na ang lalaki palang ito ay may giyes din. Dumating sila Lelouch ngunit hindi na nadatnan doon si Shirley. Saka tumawag sa kanya ang dalaga, ngunit si Mau ang sumagot sa telepono. Na sinabing kung nais niya daw iligtas si Shirley ay kailangan niyang manalo sa chess. Nakita ni Sisi na kasama ni Lelouch si Mau, kaya nagmadali siyang umakyat dahil alam niya na hindi matatalo ni Lelouch ang kalaban dahil sa kakayahan ng giyes nito. Naglaro na ng chess ang dalawa, nang mapansin ng bida na tila nalalaman ni Mau kung ano ang galaw na gagawin niya. Dahil dito ay nagawa ni Mau na manalo sa laro nang isiwalat niya na nakakabasa pala siya ng isipan dahil sa giyes. Samantalang si Ogie ay nakita si Villeta na sugatan pero hindi niya ito kilala. Labis na nag-alala si Lelouch sa dalaga, subalit tinutukan pa siya nito gamit ang baril na nakuha niya sa bida dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Saka tinukso pa ni Mau na gamitin ni Lelouch ang giyes, subalit agad siyang babarilin kapag ginawa ito. Balak pala ni Shirley na magpakamatay pagkatapos niyang patayin si Lelouch nang sa ganon ay magsama sila sa kabilang buhay. Pagkabaril ni Shirley ay dumaplis lang, ngunit nahulog ang mga litrato nila mula kay Lelouch. At nang makita ito ni Shirley ay nagdalawang isip siya sa gagawin. Kaya naman umalis na lang si Mau dahil balak niya palang barilin ang dalawa gamit ang rifle. Pero biglang umalis ang tren dahil pinaandar pala ni Sisi, dahil hindi napansin ni Mau ang babae dahil si Sisi lang pala ang hindi niya kayang basahin ang iniisip. Sa kakapansin-pansin na si Sisi pala talaga ang pakay ni Mau. Humingi ng tawad si Shirley dahil nagawa niyang barilin si Lelouch, subalit niyakap lang siya ng mahigpit ng bida dahil alam ni Lelouch na mas mabigat ang kasalanan niya. Saka pinilit niya si Shirley na kalimutan ng lahat ng alaala tungkol sa kanila at kay Zero gamit ang giyes. Kaya naman hindi na siya nakilala ng isa sa pinakamatalik niyang kaibigan sa academy. Tinanong ni Lelouch kung kakampi niya ba talaga si Sisi dahil nakita niyang may giyes din si Mau. Giit ni Sisi na kaya ni Mau na mabasa ang isip ng mga tao hanggang 500 metro, subalit hindi daw nakokontrol ni Mau ang kapangyarihan ng giyes kaya sumasakit ang ulo nito kapag naririnig ang iniisip ng lahat ng mga tao sa paligid. Kaya itinanong ni Lelouch kung hindi na rin ba niya makokontrol ang sariling giyes sa hinaharap na siyang pinatotohanan ni Sisi. Saka nalaman pa ni Lelouch na inabando na pala ni Sisi si Mau matapos hindi magawa ni Mau ang kasunduan nila. Nakiusap si Lelouch kung maaari niyang gamitin ang clubhouse ng ilang araw. Kaya nag-alala si Millie kung may nakaalam na ba na isang prinsipe ang bida. Dumating si Shirley habang nag-uusap sila, subalit hindi nakikilala ni Shirley si Lelouch dahil sa giyes. Kaya nagkunwari si Lelouch kay Millie na nagtatampo lang daw sa kanya si Shirley. Binanata ni Sisi ang isang lalaki para malaman ang kinaroroonan ni Mau. Samantala hinahanap ni Shirley ang diary niya, subalit sinusunog na pala ito ni Lelouch. Tinutulungan si Zero ng Black Knights na hanapin si Mau, at dahil wala na siyang ibang maisip na paraan ay nais na niyang makipagtulungan kay Sisi. Tumawag sa kanya ang isang di kilalang numero, at si Mau pala ito na nais makausap si Sisi. Nang magising si Villeta ay hindi na niya maalala ang mga nangyari. Ngunit nagpasalamat pa rin ang babae dahil mabuting tao daw ang nakapulot sa kanya. Matapos makausap ni Sisi si Mau ay tinalikuran na ng babae ang kontrata at pagkakaibigan nila ng bida. Kaya sinubukan niyang gamitan ng giyes si Sisi para manatili sa tabi niya pero hindi gumagana ang mga giyes kay Sisi. Nagpunta si Sisi sa isang saradong carnival nang isa-isang nagsindi ang mga ito dahil nandito naghihintay si Mau. Natuwa si Mau nang muling makita ang dalaga, saka naalala niya ang mga nakaraan kung paano sila nagkakilala ni Sisi. Nais lang ni Mau na magkasama sila ng babae, subalit tinutukan siya nito ng baril dahil balak pala siyang tapusin ni Sisi. Ngunit naunahan siya ni Mau sa pagpapaputok ng baril. Saka pinagbabaril ang mga paa at kamay ng immortal na dalaga para hindi na siya ito maiwanan. Matapos ay niyaya siya nitong manirahan sa Australia, ngunit dahil hindi siya magkakasya sa bagahe ay nais niyang chop-chopin ang katawan ni Sisi. Ngunit biglang lumabas ang bida sa malaking screen, at dahil nasa malayong lugar daw si Lelouch ay hindi mababasa ni Mau ang nasa isip niya. Sinabi ng bida na pagmamayari niya daw si Sisi dahil magkasama sila nitong natutulog sa isang silid, na siyang labis na ikinainis ni Mau kaya winasak niya ang malaking screen. Ngunit pagkatapos ay dumating ang napakaraming mga pulis kaya inaresto ng mga ito si Mau. Saka nakita ni Mau na nandoon pala si Lelouch dahil recorded lang pala ang video kanina sa malaking screen. Labis na ikinagulat ni Mau kung gaano kahusay sa strategy ang bida, at dahil ginamitan din pala ni Lelouch ng giyes ang isang pulis ay pinagbabaril nila si Mau. Pagkatapos ay inihatid pa sila ng isang helicopter sa isang gusali dahil sa giyes. Saka sinabi ni Lelouch na hindi daw siya kailanman mapapasailalim sa kapangyarihan ng sariling giyes tulad ng nangyari kay Mau.
Pumasok si Callan sa kanyang nightmare para mag-testing ng bagong gawa na kamay ng Guren. Nag-disguise si Sisi upang maging mensahero ni Lelouch sa Chinese Federation upang makipagsabuatan. At pagsapit ng hapon ay naalala ni Lelouch pati na ni Suzaku ang karanasan nilang tatlo nila Nonely noong nakaligtas sila sa nangyaring pag-atake ng Britanya. Kinabukasan ay muling nagkita ang magkaibigan sa academy. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila alam na magkalaban pala sila sa battlefield. Dumating si Ribal para ibalita na nagpunta daw si Millie sa arranged date nila ng isang Earl, subalit umalis na si Lelouch dahil may importante pa siyang gagawin. At si Lloyd ang Earl na kadate ni Millie. Pag-uwi ni Ogie ay ipinagluto na pala siya ng pasyente niyang si Villeta na nawala ang alaala. Samantala si Nonely naman ay pinuntahan ni Mao na buhay pa pala, kaya pag-uwi ni Lelouch ay ang litrato na lang ni Nonely ang nadatnan niya. Tumawag sa telepono si Mao para sabihin na may 5 oras daw siya para mabawi ang kapatid. Saka nagbanta na papatayin nito si Nonely kapag nagsumbong siya kahit na kanino. Kagad na hinanap ni Lelouch si Nonely hanggang sa magpunta siya sa silid ng student council, kaya napansin ni Suzaku na tila nababalisa ang kaibigan. At nang sundan niya si Lelouch ay nakita nito ang litrato ni Nonely na nakatali. Tinulungan na siya ni Suzaku sa paghahanap at pagdating nila sa ibaba ay merong nakaabang na machine gun. Subalit nagulat si Lelouch dahil matapang na sumugod si Suzaku dahil kumpiyansa pala siya na magagawa niyang maiwasan ang mga bala nito. Nakarating sila sa lugar ng pinagdalhan kay Nonely, subalit merong bomba na nakasabit na maaaring sumabog kapag ginalaw nila ang dalaga. At ang tanging paraan para ma-defuse ang bomba ay ang maputol ang tamang wire habang hindi napipinsala ang iba pang wires. Subalit imposible itong magawa ng isang tao, ngunit buo ang loob ni Suzaku na magagawa niya ito. Pero hindi pa rin siya pinayagan ni Lelouch dahil masyadong mapanganib, kaya nagpunta ang bida sa kinaroroonan ni Mao. Dahil nais pala ni Mao na muli siyang makalaban sa chess. Samantala nagre-relax naman ang magkapatid dahil ngayon lang lumuwag ang mga oras nila. At dito rin sa lugar na ito ay naalala nila si Lelouch dahil magkakalaro sila dito dati noong mga bata pa sila. Gumamit si Mao ng isang timbangan kung saan kapag naabot ang sapat na timbang sa tapat ni Mao ay sasabog ang bomba, at kapag kay Lelouch naman ang mas bomb-igat ay maliligtas ang kapatid. Subalit nananalo si Mao kaya mas bumibigat ang nasa tapat nito kaya mas nalalagay sa panganib si Nonely. Hanggang sa wala ng galaw si Lelouch kaya pinapaglaruan na lang siya ng kalaban. Kaya naman nagmakaawa na lang ang bida upang mailigtas si Nonely. Labis na natuwa si Mao sa narinig, ngunit hinulag niya pa rin ang panghuling piraso para sumabog ang bomba. Pero blang nangyari kay Nonely, saka biglang dumating si Suzaku para arestuhin siya. Nagawa na palang ma-defuse ni Suzaku ang bomba dahil sa tulong ni Lelouch, ngunit wala pa ring maalala ang bida sa ginawa niyang plano. Dahil pala ginamitan ni Lelouch ng giyas ang sarili, para makalimutan niya ang sariling plano upang hindi ito malaman ni Mao. Tapos nandoon na rin pala si Sayoko para pakawalan si Nonely. Para makawala ay pinaalala ni Mao kay Suzaku ang pagpatay sa sarili niyang ama, dahil ginawa pala ito ni Suzaku para mapigilan ang paglaban ng mga Japanese sa Britanya at matigil ang kaguluhan. Pero giit ni Mao na ginawa lang ito ni Suzaku para iligtas ang sarili. Sa init ng sitwasyon ay sinubukan ni Lelouch na gamitin ang giyes, na sa pagkakataong ito ay natalo ang giyes ni Mao kaya hindi siya makapagsalita. Tapos paglabas niya ay nag-aabang pala si Sisi, na siyang tuluyang tumapos sa kanya. Samantala tulala si Suzaku nang maalala ang mapait na nakaraan. Kinabukasan ay naging model si Lelouch sa art class nila, dahil ipapakita pala nila ito sa Royal Blood para mapili kung sino ang mananalo. Natuwa si Ogie nang makita ang pagkain ni ipinabaon sa kanya ni Villeta. Nang magpunta sa kanila ang natitirang magigiting na piloto ng Japan Liberation Front upang humingi ng tulong upang iligtas si Todo. Dahil sinakripisyo daw nito ang sarili para makaligtas sila. Agad na pumayag si Zero sa request ng JLF dahil ang Black Knights daw ay ang mga kabalyero ng hustisya. Naghahanda ang Royal Guards para sa execution ni Todo nang dumating si Yuffie kaya pinapili siya ni Cornelia kung sino ang gusto niyang maging knight. Kasama ng magkapatid si Suzaku nang dumating si Cecile dahil kailangan niya daw makausap ang sundalo. At bago siya umalis ay sinabi ni Lelouch na may napakahalaga daw siyang sasabihin sa kaibigan sa pagbabalik nito. Natutuwa daw si Nonely kay Suzaku dahil sa serbisyong ibinibigay nito sa Britanya na siyang ikinabahala ni Lelouch. Samantala aksidente naman na nakita ni Shirley ang isinulat niya tungkol kay Zero bago pa siya magamitan ng giyes. Kasalukuyang idinaraos ang pagpili sa mananalo sa art contest, subalit ang tanong ng mga tao ay tungkol sa politika. Ngunit walang masyadong alam si Yuffie sa ganitong usapin. Inaayos ng Black Knights at ng Japan Liberation Front o JLF ang Guren para sa paghahanda sa pagliligtas kay Colonel Todo. Saka dumating si Rakshata na siya palang developer ng Guren, at binigyan niya din si Kala ng battle suit para mas maging ligtas sa laban. Ibinalita kay Todo na ang magiging executioner niya ay si Suzaku. Kaya pinapapirma sila Lloyd ng mga dokumento, ngunit parang ayaw itong gawin ni Suzaku.
Dahil naaalala niya ang nakaraan kung saan tinuturuan pa siya ni Colonel Todo na makipaglaban. Saka biglang may sumabog sa malayo kaya hindi natuloy ang pagpirma sa mga dokumento. Agad namang dumating ang Royal Guard subalit walang hirap lang silang tinalo ng mga tauhan ni Todo gamit ang mga bagong unit ng Nightmare. Ipinag-utos daw ng higher-ups na patayin na nila si Todo bago pa ito mailigtas ng mga kasamahan. Subalit biglang dumating si Zero kasama ang Guren para iligtas ang Colonel. Pero ayaw sumama ni Todo dahil patay na din daw si General Katase na pinaglilingkuran niya. Subalit pinalakas ni Lelouch ang loob ng Colonel dahil kailangan pa raw siya ng mga Japanese. Samantala kasalukuyang nakikipagbakbakan ng mga tauhan ni Todo sa mga Royal Guards. Pagkatapos ay dinala si Todo sa bago niyang Nightmare na agad niyang sinakyan. Natutupad ang lahat ng plano ni Zero, subalit dumating na naman ang Lancelot para pigilan sila. Kailangan ng pumili ni Yuffie ng Mananalong painting para sa art contest, subalit nag-ulo sila dahil sa paglalaban na nagaganap. Napapanood nila na mag-isa lang ang Lancelot sa kalaban niyang 7 Nightmare, ngunit kahanga-hanga na nagagawa niyang makipagsabayan. Subalit nag-research na pala si Lelouch tungkol sa Lancelot kaya nagagawa nilang ma-predict ang mga kilos na gagawin nito sa tulong ng mga command ng bida. Kaya naman tagumpay nilang na-corner si Suzaku subalit nakailag pa rin ito. Pero nagawa ni Todo na mabuksan ang compartment, kaya sa wakas ay nalaman na nila na si Suzaku pala ang piloto ng Lancelot. Hindi makapaniwala si Lelouch na ang matalik niya palang kaibigan ang nakakalaban niya sa battlefield. Samantala hindi makapaniwala ang mga Britanya na isang Japanese ang piloto ng Nightmare dahil ipinagbabawal ito. Nakiusap si Todo na itigil na nila ang walang saysay na laban dahil dapat ay magkakampi sila na kinakalaban ng Britanya. At tanong naman ng tanong si Callan kay Zero kung ano ang gagawin subalit hindi makapagdesisyon ng bida. Kaya nagdesisyon ang mga tauhan ni Todo na tapusin si Suzaku gamit ang kanilang formation technique, subalit nagagawa pa rin ng Lancelot na depensahan ang sarili mula sa kanila. Nagpasya si Zero na umatras sa laban dahil napakarami na ng reinforcement ang paparating. Kaya nagpalabas ng napakakapal na usok ang mga kasama, saka binaril ang gulong ng Lancelot upang makatakas sila ng walang problema. Dahil sa nasaksihan ni Yuffie ay pinili niyang knight si Suzaku, na siyang ikinagulat ng lahat ng mga Britanya na nasa lugar. Samantala si Zero ay idinaan na lang sa mala-demonyong tawa ang nakakabaliw na natuklasan. Nagkaroon sila ng isang submarine dahil sa tulong ni Rakshata. At dito ay isa-isang iginawad ni Zero ang mga mahahalagang posisyon kung saan ginawa niyang hepe ng mga Black Knight si Todo. Si Detard naman ay ginawa niyang public relation officer, subalit tutol ang mga kasamahan dahil isang Britannian si Detard. Pero giit ni Zero na ang pinagbabatayan nila dito ay ang mga kasanayan at hindi ang lahi. Ang second commander naman ni Zero ay si Ogi, at para sa engineering naman ay si Rakshata. Magkakaroon din sila ng mga squad, at si Callan ang napili niyang pinuno ng Squad Zero. Pagkatapos ay itinalaga ni Zero ang mga squad leader ng lahat ng mga sundalo nila. Samantala usap-usapan sa Britanya ang isang Japanese na piniling maging knight ni Prinsesa Yuffie dahil tutol ang karamihan sa ginawa ng prinsesa. Iminungkahi ni Detard na ipapatay nila si Suzaku upang mabawasan ang panganib na kinakaharap. Subalit hindi gusto ng mga kasama ang pumatay ng walang laban kaya haharapin na lang daw nila sa battlefield si Suzaku. Samantala si Emperor Charles ay nasa spirit realm nang dumating ang anak niyang si Isnizel para maglingkod sa ama. Subalit giit ni Charles na pabayaan muna nila si Lelouch sa mga nais nitong gawin. Nagkaroon ng selebrasyon sa Academy dahil sa pagiging knight ni Suzaku. At ang lahat ng ito ay plano daw ni Nunnally. Nagpunta din si Lloyd sa Academy nang makita niya na talentado din pala si Nina pagdating sa programming. Masaya ang lahat sa Academy nang dumating si Callan para patayin si Suzaku. Pero pinigilan siya ni Lelouch sa balak niyang gawin. Saka dumating si Lloyd para sunduin si Suzaku para sa trabaho nang malaman ng buong Academy na si Lloyd din pala ang fiancé ni Milik na siyang hindi matanggap ni Rival. Papunta sila Suzaku sa Shikine Island para salubungin ang isang royal blood. Subalit nabalitaan din ito nila Zero kaya naghanda sila para dakpin si Suzaku. At sa tulong ng device ni Rakshata ay nakakapagtago ang submarine nila sa Britanya. Kinumprante ni Zero si Detard dahil sa inutos nito kay Callan na patayin si Suzaku habang nasa Academy. Dahil sa pwede naman daw nilang gamitin ng media para itago ang katotohanan. Ngunit dahil gumagawa ng sariling hakbang ang lalaki ay pinaalala ni Zero ang posisyon niya sa samahan. Giit ni Detard na ang pakay niya talaga ay ang madokumento ang mga nakakamangha na nagagawa ni Zero. Samantala nakarating na sa isla sila Suzaku kasama ang prinsesa, ngunit kaagad na umatake ang Black Knights para dakpin si Suzaku. Pero dahil nakaposisyon na ang Black Knights ay mabilis lang nilang natalo ang mga bantay. Nangako si Suzaku na iaalay niya ang buhay para sa prinsesa, pero pinagdudahan siya ng isang sundalo dahil isa pa rin siyang Japanese. Subalit ibinigay ni Yuffie ang buong tiwala niya kay Suzaku, kaya naman matapang niyang kinaharap ang mga kalaban gamit ang Lancelot. Tapos nakita niya si Zero na nag-aabang sa malayo. Sumugod si Zero sa isang hukay na siyang ipinagtaka ni Suzaku, pero sinundan niya pa rin ang bida para tapusin.
Subalit isa pala itong trap kaya hindi makakilos ang Lancelot, tapos pinalabas niya si Suzaku sa nightmare para makausap. Labis nang nag-aalala si Yuffie sa kanyang knight nang mapagtanto nila Lloyd na gumamit ng Sakuradite ang Black Knights para pigilan ang pagkilos ng Lancelot. At ang tanging makakagawa lang daw nito ay si Rakshata. Bumaba sila Suzaku at Zero sa kanilang mga nightmare para mag-usap at hindi na nagpaligoy-ligoy si Zero dahil nais niyang pumanig sa kanya si Suzaku, alang-alang sa tatay nitong nasawi dahil sa pananakop ng Britanya. Tumawag kay Suzaku si Lieutenant Colonel Fayer dahil magpapadala daw ng mga missile ang Britanya sa kinaroroonan nila, kaya napag-utusan si Suzaku na huwag paalisin si Zero. At kahit na alam ni Suzaku na gagawin siyang alay ng Britanya para mapatay nila si Zero ay ayos lang sa kanya. Wala namang magawa si Kallen dahil kapag pumasok siya sa loob ng field ay maaapektuhan din ng Guren. Naiinis si Yuffie kung kanino man nanggaling ang utos na ialay si Suzaku. Pero hindi daw mapipigilan ng utos dahil mas mataas ang ranggo nito kay Yuffie. Kaya nais ni Yuffie na magpunta sa kinaroroonan ni Suzaku para hindi ituloy ang pagpapadala ng mga missile. Nakita nila ang napakaraming missile, kaya sinubukan ni Kallen na iligtas si Zero pero maging siya ay naapektuhan ng Sakuradite, habang si Suzaku naman ay handang ialay ang buhay para mapatay lang si Zero. Ipinag-utos ni Todo na barilin nila ang napakaraming missile na papunta sa kanila sa abot ng makakaya, samantala si Yuffie ay papunta kay Suzaku gamit ang isang nightmare. Ngunit sa gitna ng panganib ay biglang dumating si Prince Snizel sakay ng kanyang Avalon na siyang humarang sa mga papabagsak na missile. Saka naglabas ng isang cannon si Snizel na itinutok kay Zero, habang kasama si Suzaku na handa nang ibuwis ang sariling buhay. Kaya napilitan siyang gamitan ng GS ang kaibigan bago pa man sila tirahin ni Snizel ng cannon. Dahil sa nangyaring pagsabog ay napunta sila sa iba't ibang bahagi ng isla. At dahil nawala ang mga communication device nila ay kailangan nilang mag-survive ng mag-isa. Nakita ni Suzaku si Kallen na naliligo sa talon, subalit kaagad na sumugod si Kallen pero mas magaling si Suzaku kaya nabihag siya. Ngunit giit ni Kallen na kapag dumating ang mga kasama ay ang binata ang magiging bihag nila. Nais malaman ni Suzaku kung sino si Zero, pero nalaman niyang kahit si Kallen ay hindi ito kilala. Samantala nakita naman ni Zero si Prinsesa Yuffie na agad niyang tinutukan ng baril. Pero nang makilala siya ng kapatid ay natigilan si Zero. Saka siya nagtanggal ng maskara. Naiyak si Yuffie nang muling makita ang kapatid, samantala sa pinangyarihan ng pagsabog ay nagsasaliksik ang mga sundalo ng Britanya. Nandoon pa rin ang battleship ni Snizel dahil natutuwa daw siya sa mga ginagawa nila Lloyd. Saka binati ng prinsipe si Cecile nang dumating si Bartley para paalalahanan siyang gumalang sa royal blood kaya siya nahulog. Ngunit nagpaka-gentleman ang prinsipe. Pagkatapos ay nais hanapin ng tatlo si Suzaku, nang akusahan ni Cecile na kay Snizel nang galing ang utos na pasabugan si Suzaku, na hindi naman itinanggi ng prinsipe dahil may plano daw siya para iligtas ang piloto. Samantala nagkausap na ang magkapatid sa ama, kaya nagkamustahan sila sa mga nangyari sa kanila. Itinanong din ng bida ang tungkol sa pagkasawi ng kanyang ina, ngunit wala daw nalalaman si Yuffie tungkol dito. Saka sinabing tinitingala daw nila ni Cornelia ang nanay ni Lelouch. Pagsapit ng hapon ay gumawa si Lelouch ng trap ng hayop, samantala si Suzaku ay nanghuhuli ng isda para sa pagkain nila ni Kallen. Hindi pinahintulutan ni Lelouch na magtrabaho ang kanyang kapatid kahit nahihirapan na siya, kaya naghanap na lang si Yuffie ng mga prutas. Dumaan sa itaas ang battleship ni Snizel, kaya nagpasya si Todo na magtago muna sila, pero pinagpipilitan ni Detard na kailangan nilang malaman kung buhay pa si Zero sa lalong madaling panahon. Kaya naman nagkaroon ng kaunting bangayan sa pagitan nila Todo at Detard, nang sabihin ni Sisi na buhay pa daw si Zero. Pero kinutya lang ni Tamaki si Sisi na babae lang daw ni Zero. Kaya tinawag siya ni Sisi na isang siraulo. Mabuti na lang ay pinigilan sila ni Ogi sa pag-aaway, saka ito nagpasyang manatili sila sa lugar ngunit hanggang kinabukasan lang. Hindi pa natapos ni Lelouch ang trap ng hayop kaya ang mga nakuhang prutas lang ni Yuffie ang magsisilbing hapunan ng magkapatid. Samantala nabusog naman si Kallen sa mga isda na ibinigay ni Suzaku. Saka nakiusap ang binata na iwanan ni Kallen ng Black Knights, pero ayaw pumayag ng dalaga dahil taliwas daw ito sa ipinaglalaban ng nagpakamatay na ama ni Suzaku na siyang dating punong ministro ng Japan. Dahil dito ay inamin ni Suzaku na hindi nagpakamatay ang kanyang ama dahil siya ang pumatay dito. Pinapanood ng magkapatid ang mga bituin nang maalala nila ang nakaraan kung saan kasama pa nila si Lady Marian. Kaya hiniling ni Yuffie na sana ay maibalik ang nakaraan. Nanatili sa isla ang battleship ni Snizel nang makita nila ang isang kakaibang kuweba. Kaya kinabukasan ay kagad silang nag-imbestiga nang sa loob ay nakita nila ang isang malaking pinto na may tatak ng giyes. Saka nagmungkahi si Lloyd na gamitin ang druid system ng Black Nightmare para sa masusing investigasyon.
Naglalakad sila lalos nang may marinig kaya nagtago sila, nang makita na sila Suzuko pala ito na bihag si Kallen. Lumabas si Yuffie para magpakita sa kanyang knight na si Suzuko, kaya nagkunwari si Lelouch na papatayin si Yuffie kapag hindi pinakawalan si Kallen. Habang nakatalikod ang sundalo ay inatake siya ni Kallen mula sa likuran, ngunit nagawang makatakas ni Suzuko, nang biglang magliwanag at lumubog ang lupang kinatatayuan nila, dahil pala sa ginawa nila Lloyd. Kaya nakita nila na magkakasama ang apat, ngunit hindi sila binaril dahil madadami ang prinsesa. Nakita nila Zero ang Black Nightmare kaya kaagad na sumakay si Zero para gamitin ito para makatakas. Samantala si Suzuko ay tulala sa di malamang dahilan. Pinrotektahan ni Kallen si Zero habang ninanakaw nito ang Black Nightmare na tagumpay niyang napagana. Tapos sumakay si Kallen ngunit sa labas ay may mga bantay, kaya ginamit ni Zero ang malakas na cannon subalit hindi tumama dahil prototype pa lang pala ang Nightmare. Mabuti na lang ay gumagana na ang flying system nito kaya nagawa nila na makatakas sa Royal Guards. Masaya si Yuffie na muling makita ang kuya niyang si Snizel, ngunit inaresto naman si Suzuko sa di malamang dahilan. Dahil ang tunay na nangyari pala ay ginamitan siya ni Zero ng Giaz, kaya tumakas siya bago pa sila tamaan ng cannon kaya nakaligtas si Zero. Subalit hindi maalala ni Suzuko na ginawa niya ito. Samantala nag-report si Guilford kay Cornelia na sinasalakay daw sila ng Chinese Federation, subalit ang bandila ng Japan ang nakalagay sa mga unit. Idineklara ni Soasaki na muli daw nilang babawiin ang Japan sa tulong ng Chinese Federation. Pinaniniwalaan din na kaya mas tumapang ang marami pang resistance group ng mga Japanese ay dahil sa mga aksyon ni Zero. Ngunit walang kinalaman dito ang mga Black Knights. Hindi pa rin matanggap ni Suzuko na nagawa niyang suwayin ang utos ng higher-ups, kaya naman nag-resign na siya bilang isang knight ni Prinsesa Yuffie. Kasalukuyang nagaganap ang digmaan ng magkabilang puwersa, subalit mas nakakalamang sila sa Wasaki dahil hindi magamit nila Cornelia ang mga puwersang panghimpapawid dahil sa lagay ng panahon. Nagpunta si Yuffie kay Snizel para tumulong, pero giit ni Darlton na ipinag-utos daw ni Cornelia na huwag makialam si Yuffie. Nanghihinayang ang student council dahil baka hindi daw matuloy ang school festival dahil sa digmaan. Tapos si Kallen daw ay nasa ospital, si Suzuko ay nasa army, at si Lelouch naman ay hindi daw nila matagpuan. Kaya naalala ni Shirley ang papel na nakita sa sulok ng kanyang silid, kung saan nakasulat na si Zero at si Lelouch ay iisa, pero dahil sa Giaz ay hindi niya maalala kung siya ang nagsulat nito. Nilagyan nila ng pakpak ang Lancelot para maging mas epektibo ito sa himpapawid subalit mas magiging maaksaya sa enerhiya, samantala si Yuffie ay nalulungkot dahil sa pagre-resign ni Suzuko. Saka nalulungkot din siya dahil naiisip niyang wala siyang masyadong pakinabang bilang isang prinsesa. Inilahad ni Zero na hindi nila tutulungan si Sawasaki dahil ayaw niyang maging tuta ng Chinese Federation. Ngunit nagtaka ang mga kasama dahil pagkakataon na daw nila ito para matalo ang puwersa ni Cornelia. Pero ang nais ni Zero ay makamtan ng kalayaan ng walang utang na loob sa ibang bansa dahil nais daw niyang gawing isang independent na bansa ang Tokyo. Naisip ng mga kasama na isa itong kahibangan, pero depensa ni Zero na kailangan nila itong gawin para maging tunay na malaya. Sinubukan ni Nina na lumapit kay Yuffie pero pinigilan siya ng mga bodyguard ng prinsesa. Ngunit nang maalala siya ni Yuffie ay pinigilan ng mga bodyguard. Pagsapit ng gabi ay inatake ng mga missile ang battleship ni Snizel. Inakala ni Sawasaki na natalo na nila ang battleship subalit hindi man lang ito nagasgasan dahil sa makabagong teknolohiya. Lumabas si Suzuko sakay ng Lancelot na meron ng mga pakpak para makipaglaban. Nakita ito nila sa Wasaki na labis nilang ikinatakot dahil alam nila ang kakayahan ni Suzuko bilang isang piloto ng Lancelot. Kaagad na nakarating ang Lancelot kaya pinaulanan siya ng napakaraming missile, subalit dahil sa husay ng piloto ay isa-isa niyang pinapabagsak ang lahat ng mga ito. Kinausap ni Sawasaki si Suzuko para libangin ang binata, kaya pagbaba ng Lancelot ay hindi niya napansin ang mga kalaban na nasa likod. Kaya naman nasira ang mga pakpak ng Lancelot saka nakita niyang paubos na rin ang energy nito. Labis na nag-alala sila Lloyd at Cecil subalit wala silang magawa para tulungan ang piloto. At sa gitna ng kaguluhan ay tumawag si Princess Yuffie kay Suzuko para sabihin na gusto niyang makasama ang binata. Dahil dito ay lumakas ang loob ni Suzuko sa pakikipaglaban, kaya matagumpay niyang natatalo ang mga kalaban na lumalapit sa kanya. Kaya nagpasalamat ang piloto sa prinsesa, subalit malapit nang maubos ang energy bar ng Lancelot. Kaya nakiusap si Suzuko na kapag nasawi siya ay huwag itong ipaalam sa mga kaibigan niya dahil ayaw niyang malungkot ang mga ito, at sa halip ay sabihin na lang na nag-transfer siya sa ibang academy. Labis itong ikinalungkot ni Yuffie nang biglang gumana ang gies ni Suzuko at biglang may umubos sa mga kalaban na nakapaligid sa kanya. Nang magulat si Sawasaki dahil nais tulungan ni Zero si Suzuko. Muling ginamit nila Zero ang cannon kaya nakita nila Lloyd na nagawa na rin ng Black Knights na gawing perpekto ang cannon ng Black Nightmare.
At dahil pala ito sa kakayahan ni Rakshata, pagkatapos ay nais pang bigyan ni Zero ng energy filler si Suzaku na siyang ipinagtataka din ng sundalo, subalit tinanggap niya pa rin ito kaya muling nabuhay ang Lancelot. Kaya naman magkasama nila na tinapos ang mga sundalo ni Sawasaki, subalit hindi pa rin alam ni Suzaku na si Lelouch pala ang tumutulong sa kanya. Ipinagtataka din ni Cornelia kung bakit tinutulungan ni Zero si Suzaku, samantala tumatakas na sila sa Sawasaki para maghanda sa susunod nilang pag-atake. Subalit pinasabog ni Suzaku ang chopper na sasakyan sana nila, at matapos ang digmaan ay si Cornelia ang umani ng papuri sa media sa pagpuksa sa puwersa ni Sawasaki. Nakabalik na si Suzaku kay Yuffie, kaya naman sinamantala na ng dalawa ang pagkakataon na magkasama sila. Pinapagalitan ng kanilang guro sila Lelouch at Suzaku dahil parehong laging wala sa klase. Sa wakas ay matutuloy na ang school festival sa Ashford Academy sa pamumuno ni Millie. At sa hudyat ni Nonelly ay opisyal nang nagsimula ang festival kaya nagising si Sisi dahil sa ingay ng mga paputok. Samantala kinakausap naman ni Lelouch si Detard para sa susunod nilang mga plano, ngunit nakita siya ni Millie kaya napilitan si Lelouch na samahan ang school president. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabalik ang alaala ni Villeta, kaya kahit na isa talagang kalaban ang babae ay ayaw pa rin itong ipahamak ni Ogie. Napadaan sila sa Ashford Academy kaya naalala ni Ogie ang dati niyang trabaho na isang guro. Nais pumasok ni Villeta sa loob subalit ayaw ni Ogie dahil isa daw siyang Japanese. Subalit lumabas ang mga estudyante para pilitin silang pumasok. Nagluluto si Suzaku nang dumating si Callan para patayin siya, subalit ayaw siyang kalabanin ng binata sa school. Saka dumating si Lelouch para utusan si Callan na tumulong sa klase. Ngunit ginawa nilang multo si Callan sa isang haunted house. Nakita niya sa mapa na may paparating na 2 tao, kaya ginulat niya ang dalawa subalit nakita na si Ogie pala ito. At sa labas ay nakita ni Lelouch na nandito rin maging ang military. Kaya nainis siya nang makita sa labas si Sisi dahil gusto daw nito ng pizza. Inihahanda naman nila Cornelia at Isnizel ang mga sundalo nila para sa negosasyon sa Chinese Federation. Itinago ni Lelouch si Sisi sa isang bodega nang makita niyang pumasok doon si Callan kasama ang dalawa. Nagpunta din sa festival si Yuffie habang naka-disguise dahil nais niyang makausap si Suzaku tungkol sa pagpayag ni Isnizel na maging knight niya si Suzaku. Subalit aksidente naman niyang nakita doon si Nonelly. Iniiwasan nila Callan at Lelouch na mabuko ng isa't isa ang mga sikreto nila tapos dumating pa sila Shirley at Suzaku. Kaya naman gumawa ng peking aksidente ang dalawa para makatakas sila Sisi at Ogie. Tapos kinagat pa ni Arthur si Suzaku. Humingi ng tawad si Ogie sa nangyari, subalit ayos lang ito kay Villeta dahil tila nahuhulog na rin ang damdamin niya sa lalaki. Nagkausap sila Yuffie at Nonelly, kaya magkasama nilang inalala ang mga masasayang nakaraan. Samantala sa labas ay naghanda si Ribal para gawin ang pinakamalaking pizza. At dahil isang operator si Lelouch ay hindi na siya nahirapan dahil sa mga karanasan sa Black Knights. Subalit nagpunta doon sila Nonelly at Yuffie kaya kaagad siyang umalis. Nagsimula ang paggawa ng pizza sa tulong ng isang nightmare na kinokontrol ni Suzaku. Kasamang nanood nila Nonelly at Lelouch si Yuffie nang matanggal ang disguise nito kaya nakilala ni Shirley ang prinsesa. Dahil dito ay pinagkaguluhan ng mga tao si Yuffie kaya nagkaroon ng kaguluhan. Subalit pinigilan ng mga bodyguard ang mga reporter na makalapit. Saka kinuha ni Suzaku ang prinsesa gamit ang nightmare. Nalaman naman ni Lelouch mula kay Nonelly na sinabi daw ni Yuffie na gusto nito si Suzaku. Pagkatapos ay sinamantala na ni Yuffie na sabihin sa publiko na nais niyang muling ibalik ang nawalang karapatan ng mga 11 sa lugar na nasasakupan niya, kaya maaari na sila ulit tawagin ng mga Japanese. Ngunit hindi ito matanggap ni Lelouch dahil alam niyang gagawin lang puppet si Yuffie ng kanyang mga kapatid. Dahil sa bagong batas na ipinanukala ni Prinsesa Yuffie ay maraming mga Japanese ang nagparehistro sa pamumuno niya. At nangako naman si Suzaku na tutulungan niya si Yuffie sa mga plano. Ikinabahala ito ng Black Knights dahil maging ang mga supporters nila ay lumipat na daw kay Prinsesa Yuffie. At dahil nangangarap si Ogie na makapiling si Villeta na isang Britannian ay naisip niyang hindi rin naman masama ang plano ng prinsesa. Subalit walang tiwala ang mga kasama sa Britanya dahil tiyak daw na magiging sunod-sunuran sila sa royal blood. Inihatid ni Ribal si Lelouch para makipagkita kay Shirley. Nang makita nila ang isang Japanese na inaapi pa rin ng isang Britannian sa kabila ng batas ni Prinsesa Yuffie. Kaya hindi nagdalawang isip si Lelouch na gamitin ang giyes para iligtas ang inaapi na Japanese. Nakita ni Shirley ang nangyari, at dahil nagbalik na ang alaala niya ay nagtataka siya kung bakit ito ginagawa ni Lelouch. Kasalukuyang ipinagdiriwang ang administrasyon na itatatag ni Prinsesa Yuffie sa loob ng napakalaking stadium na puno ng mga Japanese na nagrehistro dito. Inaabangan naman ng mga manunood sa buong mundo kung darating si Zero para makipag-alyansa para sa kapayapaan. Tumayo na si Princess Yuffie para magsalita nang dumating ang Black Nightmare na sinasakyan ni Zero, kaya naging alerto si Dalton. Nais ni Zero na makipag-usap ng pribado sa prinsesa na siyang sinang-ayunan nito pero nag-aalala pa rin si Suzaku dahil hindi niya alam na si Lelouch si Zero. Samantala
Samantala naghihintay pala ang Black Knights mula sa malayo kung saan hindi sila madedetect. Pumasok sila Zero at Yuffie sa isang silid kung saan nakapatay ang mga kamera, sa kanya inilabas ang baril na gawa sa ceramic at kawayan kaya hindi ito na-detect ng detector. Bigla namang naramdaman ni Suzuko ang presensya ni Sisi sa loob ng Black Nightmare, na dahil umano sa ginawa ni Sisi sa kanya noon sa Kamine Island. Ibinibigay ni Zero ang baril kay Yuffie dahil balak pala niyang magpabaril sa prinsesa, para makita ng buong mundo na malupit ang Britanya at bumalik ang suporta ng mga Japanese sa Black Knights. Subalit biglang nakaramdam ng sakit ang bida, pati na rin si Sisi dahil umabot na daw sa limitasyon ang giyes. At nang hawakan siya ni Suzuko ay nawalan din ng malay ang binata. Subalit pinilit pa rin ni Lelouch na gamitin ang giyes, pero tila hindi ito gumana sa prinsesa. Giit ni Yuffie na kapalit daw ng kapangyarihan niyang mamuno sa nasabing lugar ay mawawala na siya sa pila para sa trono. At ginawa niya daw ang mga planong ito para kay Nunnally. Hindi makapaniwala si Lelouch na magagawa ni Yuffie na talikuran ng trono, kaya naman pumayag na siya sa nais mangyari ni Yuffie. Subalit aksidente naman na na-activate ang giyes dahil hindi na ito makontrol ni Lelouch na katulad ng nangyari kay Mao. Dahil dito ay lumabas si Yuffie sa entablado at ipinag-utos na magpakamatay ang mga Japanese na labis na ikinagulat ng mga tao. Sinundan siya ni Zero nang makita na walang malay si Suzuko at mga kasama nito. Pagkatapos ay ipinag-utos ni Yuffie sa mga sundalo na ubusin ang lahat ng mga Japanese. Sinubukan ni Zero na pigilan si Yuffie pero hinarang siya ng mga bantay, at nang barilin ng prinsesa ang isang Japanese ay nagtataka si Dalton sa inaasal ng prinsesa, ngunit maging siya ay binaril nito. Kaya nagsimula na ang malagim na pagpatay ng mga sundalo sa walang kalaban-laban ng mga Japanese, at nang magising si Suzuko ay nasaksihan niya ang karumal-dumal na nagaganap. Ngunit maging siya ay binabaril din dahil isa din siyang Japanese. Pinagbabaril ni Yuffie ang mga ito, at hindi makapaniwala si Zero dahil kasalanan ng giyes niya ang malagim na pangyayari. Pinutol ng Britanya ang live broadcast, subalit nahack nila Detard ang system kaya naipalabas sa buong mundo ang karumal-dumal na krimen. At pag-alis nila ni Sisi ay inamin ni Lelouch na hindi niya nakontrol ang giyes kaya ganito ang nangyari. Napatawa na lang ng napakalakas si Charles nang malaman ang nangyari, at nabigla naman si Snizel nang makita ang mga Japanese. Inilabas ni Suzuko ang Lancelot dahil alam niyang hindi kailanman magagawa ni Yuffie ang nangyari. Samantala naisip naman ni Lelouch na samantalahin na lang ang nangyari upang makuha ang simpatsya ng mga Japanese. Hinarang sila ng puwersa ng Britanya upang bawiin ang Black Nightmare, subalit pinasabog lang sila ni Zero. Sa kahabang lumuluha ay ipinag-utos niya sa mga kasama na patayin si Prinsesa Yuffie dahil sa ginawa nitong pagtatraidor sa mga Japanese. Galit na dumating ang Black Knights para kalabanin ang Britanya, na ikinatuwa ng mga Japanese. Pinagbabaril nila si Suzuko, subalit hinahanap pa rin ng binata si Yuffie. Nahanap ni Kala ng prinsesa na nasa ilalim pa rin ang kapangyarihan ng giyes, subalit pinigilan siya ni Zero sa kanya ginamit ang Black Nightmare para sirain ang Nightmare. Pagkatapos ay bumaba si Zero, sa kanya binaril si Yuffie para makita ito ng publiko. Nasaksihan ito ni Suzuko, kaya naman galit na galit siyang sumugod kaya pinrotektahan ni Sisi ang bida. Subalit tagumpay naman na nakuha ng binata si Yuffie kahit na siya lang mag-isa. Saka nagpunta sa battleship at nakiusap kila Lloyd na iligtas nila si Yuffie. Galit na galit si Tamaki at maging ang mga Japanese sa ibaba dahil sa nangyaring krimen. Samantala kinukolekta ni Detard ang mga nakuha nilang footage ng krimen, dahil matapos daw nila itong ma-edit ay ipapalabas ito sa buong mundo. Nakipagkita ang mga pinuno ng Kyoto House sa bida, pero dahil sa tagumpay ni Zero ay diniktahan niya ang Kyoto House na mapasailalim sa kapangyarihan niya. Nagising na si Yuffie, at dahil sa pagmamahal niya kay Suzuko ay nawala na ang epekto ng giyes. Tapos nalaman pa ng binata na walang naaalala si Yuffie sa lahat ng nangyari. Samantala sa stadium ay tuwang-tuwa ang mga Japanese sa kanilang tagapagligtas na si Zero. Itinanong ni Yuffie kung naging maayos daw ba ang takbo ng administrasyon para sa mga Japanese, subalit nagsinungaling na lang si Suzuko na naging maayos ito dahil nais niyang mamayapa ang prinsesa ng masaya. Samantala sa labas ay idineklara na ni Zero ang kapayapaan nila laban sa Britanya, at saka ipinanukala na sila ay magiging bagong bansa na tinatawag na United States of Japan. Sa loob naman ng battleship ay tuluyan ng sumuko ang katawan ng prinsesa na siyang hindi matanggap ni Suzuko. Pumasok na si Lelouch sa silid para magpahinga, subalit tumawag sa kanya si Nunnally dahil gusto daw nitong makausap at makasama si Yuffie. Dahil hindi pa pala alam ni Nunnally ang nangyari dahil naputol daw ang radio broadcast. Labis din na nalulungkot si Lelouch sa mga nangyari, kaya naman niyakap siya ni Sisi at nangako na hindi siya nito iiwan hanggang sa huli. Dahil sa nangyari ay kumampi na ang halos lahat ng mga Japanese sa Black Knights, kaya naman nababahala ang higher-ups. Giit ni Guilford na hindi sila pwedeng kumilos hanggat walang utos ni Prinsesa Cornelia. Samantala tulala si Cornelia dahil sa pagkasawi ng pinakamamahal na kapatid. At si Nina naman ay halos mabaliw.
Pagkatapos ay nagsama-sama na ang puwersa ng mga Japanese para sumugod sa base ng Britanya sa Tokyo. Sinabi ni Ogi na huwag lalabas si Villeta dahil galit na galit ang mga Japanese sa mga Britanyan, subalit nakapasok ang mga ito sa kanyang silid. Nagbabantay pa rin sila Shirley, Ribal at Donnelly sa balita dahil baka madamay sila sa labanan. Samantala seryoso si Nina na bigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Prinsesa Yuffie. Hindi maintindihan ni Suzuko kung ano ang nangyari kay Yuffie nang sabihin sa kanya ni Vivi na dahil daw ito sa Giyes. Patuloy ang pagsugod ng mga Japanese kaya nagpapanik na ang higher-ups, subalit dumating si Cornelia at matapang na ipinag-utos na pakawalan ang lahat ng puwersa para patayin si Zero. Subalit maging si Zero ay ipinag-uutos na patayin si Cornelia. Matapos ito'y magpapahinga na sana si Zero, nang makasalubong niya si Kaguya, na nais daw mapang-asawa si Zero pagkatapos ng digmaan pero binaliwala siya ng bida. Samantala sumabog ang capsule na pinaglagyan nila kay Jeremiah, subalit nagtagumpay pa rin ang eksperimento. Pagdating nila sa Tokyo Settlement ay binigyan sila ni Lelouch ng sapat na oras para sumuko. Si Darlton naman ay pinipilit na makapunta sa prinsesa kahit na masama ang kanyang lagay. Tinawagan ni Suzuko si Lelouch gamit ang cellphone ni Yuffie dahil pinaghihinalaan na ni Suzuko na si Lelouch at Zero ay iisa. Tapos nagsimula ang pagguho ng mga gusali sa syudad ng Tokyo dahil sa kagagawa ni Lelouch bilang babala sa Britanya. Naiinis si Jeremiah dahil ginawa siyang cyborg, subalit nang marinig niya si Zero ay nanaig ang kagustuhan niyang gumanti. Nakahanda ang buong puwersa nila Cornelia sa pagsugod ng Black Knights. Subalit nagamitan na pala ni Zero ng Giyes ang isang lalaki sa control room para buksan ang gate, ngunit pinigilan siya ng kasamahan kaya binaril niya ito sa ulo. Nang makita ni Cornelia si Zero ay ipinag-utos na magpaputok, subalit may control din pala ang Black Knight sa lupa na kinatatayuan nila kaya nahulog ang mga ito. Pinaliwanag ni Lelouch na ito ay ang pangontra sa lindol, subalit kapag pinasabog ang mga pundasyon nito ng sabay-sabay ay magsasanhi ng pagguho ng lupa. Kaya naman tinitiyak na ng Black Knights ang panalo nila sa digmaan na ito. Ngunit ang balak talaga ni Lelouch ay ang mapalabas ang emperador para tapusin ito. Sa utos ni Commander Todo ay nagsimula na ang Black Knight sa pagkilos. Samantala ipinag-utos ni Cornelia na umatras sa laban. Subalit naabutan sila nila Todo kaya nagkaroon ng labanan. Ngunit dumating naman si Guildford para makatakas ang prinsesa. Tapos nagbigay si Zero ng utos para makapagtayo sila ng base. Samantala nagawa ni Villeta na protektahan ang sarili. Ayaw payagan ni Lloyd na gamitin ni Suzuko ang Lancelot dahil wala daw ipinag-utos sa kanila. Kaya sinapok ni Suzuko ang lalaki para makuha ang susi dahil nais daw niyang patayin si Zero. Napakatindi ng bakbakan na nagaganap sa lupa, samantala sa ere naman ay walang binatbat ang mga kalaban sa Black Nightmare ni Zero. At sa tulong ng kanan ay nakasugod na ang iba pang miyembro ng Black Knight sa kabilang bahagi ng Tokyo Settlement. Sila Detard naman ay nang-hijack ng isang gusali kung saan dating nagtrabaho si Detard para may palabas sa buong mundo ang makasaysayan na gagawin ni Zero. Nakarating na rin sa Academy ang Black Knights at babanata na sana ni Tamaki si Ribal pero pinigilan siya ni Zero. Gagawin daw na command center ni Zero ang Academy, saka nangako din siyang hindi niya sasaktan ng mga estudyante. Pero ayaw maniwala ng mga kaklase nila, kaya ipinakita ni Callan ang mukha niya. Matapang na sumugod mag-isa si Suzuko, at dahil sa galing ng piloto ay nagawa niyang masira ang cannon. Subalit dumating si Callan para pigilan siya. Napakatindi ng naging labanan ng dalawa, ngunit walang gustong sumuko sa kanila. Nagawa ni Callan na mapinsala ang kaliwang kamay ng Lancelot, ngunit nagawa din ni Suzuko na mabaril ang kanang kamay ng Guren. Nang babarilin sana muli ni Suzuko si Callan pero dumating naman si Zero sakay ng Black Nightmare. Ipinag-utos naman ni Cornelia na palakasin ang depensa nila habang naghihintay ng reinforcement mula sa Britanya. Nagpunta si Villeta kay Ogi, subalit hindi nila alam na bumalik na pala ang alaala nito. Sumugod si Suzuko kay Zero, subalit nahuli na naman siya ng trap ni Rakshata kaya hindi na makagalaw ang Lancelot. Nilabas ng Britanya ang napakarami nilang baril sa Tokyo Settlement Base upang paulanan ng bala ang Black Knights. Saka nakita rin nilang paparating na rin ang reinforcement ng kalaban. Subalit walang hirap lang na pinasabog ni Zero ang lahat ng mga ito gamit ang mapaminsalang baril ng Black Nightmare. Pagkatapos ay nakaharap na ni Zero si Cornelia. Kinakausap ni Ogi si Villeta, subalit nagbalik na ang alaala nito kaya nagawa niyang barilin si Ogi. Nalaman nito kagad ng mga kasama, pero ipinagdili na wag ipaalam sa mga miyembro. Nakarating na ang ibang Black Knight sa basement nang makita na nandoon pala si Nina na may gamit na isang nightmare. Nagsimula ang laban nila Cornelia at Zero, pero mas lamang sa kakayahan sa pakikipaglaban si Cornelia kaya natatalo ang bida. Subalit biglang tinusok ni Darlton si Cornelia dahil ginamitan na din pala ito ni Zero ng Giyes. Subalit matapos ang serbisyo niya ay walang awa din siyang tinapos ni Zero. Samantala nagpunta naman si Vivi kay Donnelly. Ipinakita na ni Lelouch ang kanyang mukha kay Cornelia, saka ginamit niya ang Giyes sa prinsesa para itanong kung sino ang pumatay sa nanay niya.
Subalit wala din palang kinalaman si Cornelia sa pagkamatay ni Lady Marian. Saka sinabi ni Sisi na nakidnap daw si Nonely, subalit bigla namang dumating si Jeremiah para tapusin si Zero. Nai-report na rin ni Minami sa bida ang nangyari kay Ogi, subalit walang pakialam si Lelouch kundi ang hanapin nila ang babaeng naka-wheelchair. Patuloy ang pakikipaglaban ni Lelouch habang nag-aalala sa kapatid. Tumulong ang mga kasama ni Zero, subalit walang kwenta ang mga missile nila saka sila inararo ni Jeremiah. Ngunit tinira ni Lelouch ang gusali sa likod ni Jeremiah kaya nabagsakan nito ang kalaban. Nahuli ng Black Knights na lumabas ang mga estudyante, kaya sinabi ni Shirley na nangako daw si Zero na hindi sila sasaktan. Pero hindi naniniwala si Tamaki, kaya napilitan si Suzuko na lumabas ng Lancelot kaya siya ang unang babarili ni Tamaki, pero tinulungan siya ni Arthur. Saka naman dumating sila Lloyd kaya nakaligtas ang mga estudyante. At sakay ng isang nightmare ay binasag ni Cecil ang mga device na pumipigil sa Lancelot. Tapos binigyan pa siya ng bagong energy filler at saka bagong braso kaya masusundan niya na si Zero, pero narinig niya ang boses ni Cornelia. Hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin nila todo na mabasag ang depensa ng Tokyo Settlement. Subalit tumawag si Zero para ihabili ng buong puwersa kay Todo, dahil palabalak iligtas ni Lelouch si Nonely mula sa nangkidnap dito. Nagawang mabawi nila Lloyd ang Academy mula sa Black Knights, at si Jeremiah naman ay bumangon mula sa gusali. Nakiusap si Cornelia kay Suzuko na ilihim ang nangyari sa kanya para hindi bumaba ang moral ng Royal Guards. Nalaman din ni Suzuko sa prinsesa na papunta si Zero sa Kamine Island. At bago siya umalis ay ginawa siyang Knight of Honor ni Cornelia. Nagkakagulo ang Black Knights dahil sa pinabayaan sila ni Zero sa gitna ng laban, pero inutusan ni Ogi si Callan na sundan si Zero dahil siguradong may mabigat daw itong dahilan kaya ito nagawa ng kanilang pinuno, at sakto naman na nakita ni Callan ang Lancelot. Patuloy ang bakbakan ng magkabilang panig, subalit biglang lumabas sa basement ang nightmare na inayos ni Nina, na siyang ikinatakot ni Lloyd kaya nakiusap siya ng tigil putokan dahil pare-pareho daw silang masasawi, dahil sa sabog pala ng napakalakas ang dala niya kapag natama nito ng bala. Inilabas ni Nina ang isang buton, at hinahanap niya si Zero para ipaghiganti ang pagkamatay ni Yuffie. Naisip ni Lelouch na mawawala na siya ng dahilan para lumaban kapag nawala si Nonely, kaya babawiin niya ang kapatid kahit ano ang mangyari. Nakarating sila sa lugar kung saan nila ninakaw ang Black Nightmare, nang biglang ma-activate ang Geas kaya nakita nila ang mga nangyari sa nakaraan ni Sisi. Pagkatapos nito ay walang tigil silang inatake ni Jeremiah, na tagumpay silang napinsala. Saka pinatakas na ni Sisi si Lelouch para hanapin si Nonely. Kaya nag-one-on-one sila Sisi at Jeremiah, at nagawa naman ni Sisi na mapalubog ang kalaban. Samantala unti-unti nang nauubos ang puwersa ng Black Knights dahil sa pag-abandona sa kanila ni Zero. Nakarating na si Zero sa harap ng pintuan ng Geas Spirit Realm, subalit dumating naman si Suzuko para patayin siya. Sinabi ni Suzuko na alam niya na ang tungkol sa Geas, at alam niya rin na ginamit ito ng bida kay Yuffie. Nakita din ni Suzuko na nandoon na rin si Callan, kaya binaril niya ang maskara ni Zero at natuklasan nila pareho na si Zero at Lelouch pala ay iisa. Labis na panghihinayang ang naramdaman ni Suzuko, samantala naisip naman ni Callan na ginamit lang ni Lelouch ang mga Japanese para sa paghihiganti nito. Subalit dahil nakidnap si Nonely ay nakiusap si Lelouch na tulungan siya ni Suzuko. Pero labis ang puot na nararamdaman ni Suzuko dahil sa pagkamatay ni Yuffie. Kaya nilagay ni Lelouch ang Sakuradite sa dibdib niya na siyang sasabog daw kapag huminto ang tibok ng kanyang puso. At sa init ng sitwasyon ay nagkabarilan ang dalawang dating matalik na magkaibigan. Nag-enjoy ka ba? Maraming salamat sa panonood at mag-like and subscribe ka na rin, at paki-follow na rin pati sa ating Facebook page na makikita ang link sa description ng video. Wawa chup chup.